Mr. Silent Channel. Kabanata 521 hanggang 230. Biglang nakaramdam ng pananabik si Tang Wulan nang maisip niyang sasama si Guyu sa kanya. Kakakuha lang ni Teacher Wu ng Mecha ID card, sa pagkakataong ito ay maaari na niyang i-drive ang mecha palabas, at i-drive ang mecha para sa isang drive. Ang sarap isipin. Ang mecha ay maaaring tumagal ng isang tao lamang. Eksklusibong lugar ng pagsasanay. Naka-cross-legged si Tang Wulan, na may malabong asul na halo na nananatili sa kanyang katawan, at ang asul na pilak na damo ay malayang umindayog sa tabi niya na parang ahas. Tahimik lang na gumapang doon si Jin Yu. Ang gininto ang katawan ay mayroon ding mga asul na liwanag na linya. Medyo mas malaki ang figure nito kaysa dati. Ngayon ito ay higit sa 1.5 metro ang haba. Kahit balingkinitan pa ito ay halatang malalim ang hininga nito. Marami, ang kulay ng mga kaliskis ay naging mas napakarilag. Bilang unang kaluluwa ni Tang Wulan, at ang tanging kaluluwa sa ngayon, sa pagpapabuti ng cultivation base ng Tang Wulan, mabilis din ang pag-unlad nito. Ang isang bahagi ng asensya ng Golden Dragon King na hinigop ni Tang Wulan ay na-assimilated at na-absorb nito, kaya't pinahintulutan itong unti-unting magbago bilang isang basurang kaluluwa, na nagdulot ng isang banay na pagbabago. Sa isang kahulugan, mayroon din itong dugo ng Golden Dragon King. Sa makatuwid, ang pagpapabuti ng Spirit Ring ni Tang Wulan at ang pagpapabuti ng Spirit Power ay tiyak na nakakatulong dito, ngunit ang pinakamahalagang improvement ay nagmumula sa pagpapabuti ng bloodline ni Tang Wulan. Sa bawat oras na masira niya ang selyo at sumisipsip ng asensya ng Golden Dragon King, katumbas ito ng pagtulong. Minsan nag-evolve si Jinyo. Alam na alam ito ni Tang Wulan sa kanyang sarili, lalo na pagkatapos masira ang selyo sa ika-4 na pagkakataon, nagulat si Tang Wulan nang malaman na ang karunungan ni Jinyo ay bumuti ng gusto, at ang kanyang espiritual na komunikasyon ay naging mas direkta. Karaniwan, ang espiritu ng espiritu ay maaari ding humiram ng espiritu ng host upang magamit ang espiritu, ngunit ang kapangyarihan ay hindi kasing lakas ng direktang paggamit ng Panginoon ng espiritu. Sa makatuwid, ang Panginoon ng kaluluwa at ang espiritu ng kaluluwa sa pangkalahatan ay direktang nakikipaglaban. Ngunit may mga kakaibang pagbabago kay Jin Yu. Sa pagkakataong ito pagkatapos masira ni Tang Wulan ang ika-4 na selyo, nagamit ni Jin Yu ang humigit kumulang 50% ng kapangyarihan ng mga espiritong kakayahan ni Lan Yingkao, at may isa pa na magagamit niya. Ang Bloodline Spirit Ring technique na ginamit lamang ay kapareho ng kay Tang Wulan, na may gininto ang dragon na katawan. Ang katawan ng gininto ang dragon na maaaring lubos na mapahusay ang pisikal na lakas nito sa isang iglap. Bukod dito, ang natupok ay ang dugo at aura ng sarili nitong katawan. Kapag natupok ang dugo at aura nito, kailangan itong painitan ni Tang Wulan. Ang gana ni Tang Wulan ay lalong bumuti, at ang isang malaking dahilan ay ang Jin Yu ay may mas malaking pangangailangan para sa kanyang dugo at hininga. Nakapulupot sa katawan ni Tang Wulan, hinihigop ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu at aura ng dugo na nagmumula sa kanya, mukhang tamad si Jin Yu. Ang ulo nito ay malumanay na sumando sa tabi ng hita ni Tang Wulan. Sino ang nagsabi na ang mga ahas ay mga hayop na malamig ang dugo? Kahit papaano sa sandaling ito, malinaw na puno ng kabaitan ang mga mata ni Jin Yu, na parabang namumugad siya sa tabi ng kanyang mga magulang. Biglang umubo si Tang Wulan sa harap ng kanyang dibdib at huminga ng malalim. Ang mga asul na pilak na damo na malayang umuuga ay biglang tumigil. Kaagad pagkatapos, ang bawat asul na pilak na damo ay naglalabas ng maliwanag na gintong liwanag. Katulad ng mga gininto ang salita, ang asul na pilak na damo ni Tang Wulan ay patuloy na nag-evolve, dahil din sa kanyang Golden Dragon King bloodline na kakayahan. Ang mga baging ay mas malakas kaysa dati, at ang mga kulay ay mas napakarilag, at malabo, ang mga ito ay may kaunti pang haring hininga. Ito ang aura ng hari na hatid ng bloodline ng Golden Dragon King, na namumuo sa martial spirit ng halaman na asul na pilak na damo, at ang inilalabas nito ay katulad ng aura ng haring asul na pilak na damo. Ang malalim na paghinga na ito ay tumagal ng ilang minuto bago dahan-daang huminga si Tang Wulan. Bahagyang huminga at huminga ang swerte ni Zuan Tiangong. Maya-maya, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay may kantab at may kantab. Ang lahat ng asul na pilak na damo sa paligid ng kanyang katawan ay tahimik na binawi, tanging si Jin Yu ay medyo nag-aatubili na umakyat, pumulupot sa kanyang leeg, at iniunat ang kanyang ulo sa kanyang pisngi. Kuskusin, isang mabait na tingin. Ngumiti si Tang Wulan, marahang hinahaplos ang malinis at malamig na katawan ni Jin Yu, isang tao at isang ahas ang konektado sa isa't isa, well, kung gusto mo, maaari kang manatili sa labas sandali. Umiling si Jin Yu kay Tang Wulan, kumislap ang gintong liwanag, at tahimik itong sumanib sa katawan ni Tang Wulan. Sa panahon ng proseso ng pagsasanib, ito ay parang gininto ang tato sa katawan ni Tang Wulan, tahimik na nakabrand dito, at ang pattern ng liwanag ay patuloy na dahan-dahan. Naglaho, abnormal na misteryoso. Isang malabong ngiti ang lumabas sa mukha ni Tang Wulan. Ang tacit understanding sa pagitan nila ni Jin Yu ay lalong bumubuti. Pagkaraan ng ilang sandali, maaaring magkaroon ng kakayahan si Jin Yu na lumaban ng mag-isa. Pagkatapos lamang na maabot ng kaluluwa ang antas na iyon ay tunay na matutulungan nito ang Panginoon ng kaluluwa sa labanan.
Yuanan Yahui man o Guyu, mayroon din silang mga espiritu. Ngunit sa labanan, bihira ang pagpapakawalan ng kanilang mga kaluluwa, dahil ang mga kaluluwa ay mas tutulungan sila sa kanilang mga katawan. Pagkatapos lamang na malampasan ng Panginoon ng Espiritu ang apat na kaharian sa kapaligiran, ang karunungan ng kaluluwa ay unti-unting mabubuksan, at ito ay magiging posible lamang para sa mga espiritu ng higit sa 1,000 taon. Ngunit kung gusto mong magkaroon ng direktang kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi mo kailangan ng kontrol ng isang Soul Master, kaya mas magtatagal ang pagsasanay. Kapag ang pagsasanay ay matagumpay, kung gayon, sa isang kahulugan, ang kaluluwa ay isang clone ng Soul Master, na makakatulong sa Soul Master sa malaking lawak sa labanan. Dito rin makapangyarihan ang mga Spirit Master sa itaas ng Fourth Ring Soul Sect. Siyempre, para sa mga ordinaryong Panginoon ng Espiritu, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung nais mong maabot ang antas ng mga espiritong naglalaro ng mag-isa, dapat mong maabot ang antas ng hari ng kaluluwa. Ang paglinang ng mga kaluluwa ay nangangailangan ng kanilang sariling dugo upang maging malakas at masigla, na nangangailangan ng malakas na kapangyarihan ng kaluluwa bilang suporta, at kasabay nito, sapat na espiritual na kapangyarihan upang bumuo ng karunungan ng mga kaluluwa. Sa mga bagay na ito, si Tangwulan ay walang alinlangan na pinagpala, higit pa sa mga ordinaryong tao. Isang mahinang liwanag ang kumikislap, ang mukha ni Tangwulan ay nagpakita ng malamig na banal na liwanag, at ang kanyang mga kamay ay nakasara sa kanyang dibdib. Sa tuwing kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata, bahagyang nadidistorbo ang hangin. Ang asul na pilak na damo ay muling dumagsa, kumakaway na parang mahahabang ahas sa eksklusibong practice ground na ito. Ang mga ito ay ganap na ipinakita bilang maputlang ginto, at ang mga kaliskis sa ibabaw ay naging mas kakaiba. At ang hamon ng ikatlong baitang, hindi ko alam kung hanggang saan ito, kaya subukang manalo. Gayunpaman, bago iyon, damhin natin ang saya ng pagmamaneho ng mech. Inaasahan ni Tangwulan ang mech trip na ito sa Skydaw. Ito ang kanyang unang pagkakataon na magmaneho ng mech para makalayo. Sa kaso ng kumpanya ni Guyu. Pagkatapos lisanin ang eksklusibong lugar ng pagsasanay, bumalik si Tangwulan sa dormitoryo ng work study. Maaga pa naman ng ganitong oras, madaling araw na. Pagkapasok niya sa bakuran, nakita ni Tangwulan si Exi na nagsisikap na magwalas ng sahig doon. Napakaseryoso ni Exi, ngunit hindi niya napansin si Tangwulan nang pumasok siya. Sa pagtingin sa kanyang masigasig na hitsura, hindi mapigilan ni Tangwulan na magpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Ang galing talaga nitong magtiyaga. Ewan ko lang kung mapapabilib si Yuanan sa pagpupursage niya. Sa pagpapabuti ng lakas, ang kanyang pagtitiwala ay dapat na nakakakuha ng higit at higit na sapat. Huminto si Exi at nilingon si Tangwulan, medyo maaga ngayon. Hindi ba dapat magpahinga muna ako at magsanay sandali at babalik ulit? Katatapos lang ng cultivation time ng Purple Demon Eye. Malinaw na bumalik si Tangwulan pagkatapos mag-practice ng Purple Demon Eye. Sinabi ni Tangwulan, aalis ako ngayon, kaya babalik ako ng maaga. Pupunta ako sa Tiandao City, ano ang gusto mong dalhin? Kinaweyan ni Exi ang kanyang kamay at nagpatuloy sa pagwawalis ng sahig, mayroon bang anumang bagay sa Shrek City? Hindi na kailangan. Ngumiti si Tangwulan, naglakad papunta sa pinto ng dormitoryo ni Guyu at bahagyang kumatok sa pinto ng ilang beses. Sa sandaling ito, malamang nagising na sina Xu Xiaoyan at Ye Xinglan, dahil magsasanay din sila ng Purple Magic Pupil sa umaga, kaya natural na hindi sila natatakot na abalahin sila para magpahinga. Bumukas ang pinto, at sa katunayan, inilabas ni Xu Xiaoyan ang kanyang ulo. Hoy, Kapitan, bakit ang aga mong dumating? Anong ginagawa mo? Ngumiti si Tangwulan at sinabing, hinahanap ko si Guyu, bumangon ba siya? Well, eto na. Ang boses ni Guyu ay nanggaling sa loob ng pinto, ngumiti si Xu Xiaoyan, pagkatapos ay binawi ang kanyang ulo, tinulak ni Guyu ang pinto palabas. Nang makita si Guyu sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Tangwulan na mataranta. Ang mahabang itim na buhok ay sinukli sa likod ng kanyang ulo, nakatali sa isang nakapusod, puno ng sigla ng kabataan. Ang mahabang puting one piece na damit ay payat at walang alikabok, walang anumang palamuti, napakalinis at nakakapreskong. Sa pagtaas ng edad, ang mga batang babae na malapit na sa 15 taong gulang ay lalong naging pambabae. Hindi ganoon kaganda si Guyu, ngunit may kakaibang ugali. Ito ay magbibigay sa mga tao ng marangal at eleganteng pakiramdam. Napakaganda ngayon, sabi ni Tangwulan sa mahinang boses. Bahagyang namula ang mukha ni Guyokyao, nag-almusal ka na ba? Alam niya na para sa kanya, ang pagkain ay isang napakahalagang bagay. Umiling si Tangwulan at sinabing, hindi ba ito darating para sunduin ka muna? Pagkatapos ay pumunta tayo sa Tang Sect. Well, mabuti. Tumango si Guyu at sumang-ayon. Hey, gusto mo bang makipag-date? Pabirong boses ni Exi ang dumating. Walisin mo ang iyong lupain. Galit na lumabas si Guyu. Not to mention, takot talaga sa kanya si Exi, siguro dahil takot siyang bugbugin sa mga unang taon niya, o dahil natakot siya sa pagsiklab ng Guyu kahapon. Sa harap ni Guyu, talagang hindi siya nang ahas na huminto.
Pagkatapos ng almusal, inihatid ni Tang Wulan si Guyu, sumakay ng taxi na ginagabayan ng kaluluwa, at dumiretso sa Tangmen. Ang laki ng mecha ay masyadong malaki, hindi kung ano ang maaaring nilalaman ng kanyang kasalukuyang storage device. Sa katunayan, ang karamihan sa mga mecha ng Mecha Division ay kailangang ay parada at mapanatili sa isang nakalang lugar. Tanging ang mga dibisyon ng mecha na partikular na malakas at napakayaman ang maaaring magkaroon ng storage soul guide na kayang hawakan ang laki ng mecha. Kahit papaano sa ngayon, walang ganitong ekstrang pera si Tang Wulan. Para sa isang dilaw na mecha, hindi na kailangang bumili ng gayong mamahaling gabay sa kaluluwa ng imbakan. Pagdating ng sasakyan sa Tangmen, bumaba ang dalawa. Papasok ako para kumuha ng isang bagay, at pagkatapos ay pumunta tayo sa Tiandao City. Nakangiting sabi ni Tang Wulan kay Guyu. Okay, hihintayin kita sa pinto. Kahit na hindi alam ni Guyu ang mga patakaran ng Tang Sect, bilang isang tagalabas, malinaw na hindi nararapat na pumasok sa Zhang Sect. Darating ako kaagad kapag umalis ako. Pumasok si Tang Wulan sa Tang Sect. Ang tarangkahan ng Tangmen headquarters ay mukhang napakasimple, ngunit may nakasabit na plaka. Ang dalawang malalaking karakter ni Tangmen sa plaque ay may espesyal na texture. May pirma sa ibabang kanang sulok ng dalawang salitang ito, na may nakasulat na, Wo Yuhao. Wo Yuhao. Lingbing Dao Luo Wo Yuhao, malinaw naman, ang dalawang salitang ito ay iniwan ng maalamat na figure ng Megatron Continent noon. Sa pagtingin sa salitang Tangmen, medyo nalito si Guyu, dapat si Wo Yuhao ang dakilang kapangyarihan na nagtatag ng Spiritual Pagoda. Sa pag-iisip pa lang, biglang gumalaw ang puso ni Guyu at hindi niya namamalayan na tumingin sa langit. Nagkaroon ng dagandong mula sa loob ng Tang Sect. Kaagad pagkatapos, nakita niya ang isang dilaw na mecha na tumataas sa langit. Ang taas ng mecha na ito ay halos 10 metro, at ang buong katawan ay pininturahan ng dilaw. Matapos ang 10 metro sa himpapawid, dahan-dahan itong bumagsak, at ang direksyon ay nasa harap ng Tangmen Gate kung saan ito naruroon. Si Guyu ay umatras ng hindi malay, ang Tang Sect ay naging isang armored master din. Ang mecha ay lumapag, ang kontrol ay tama, at walang mapurol na ingay, na nagpapakita na ang mga master ng mecha ay medyo mahusay sa pagkontrol sa mecha. Ang 10 metrong taas na mecha ay puno ng mga streamline, na nagbibigay sa mga tao ng napakagaan at maliksi na pakiramdam. Natutunan din ni Guyu ang basic mecha operation at identification sa akademya. Nakilala ko kaagad na ito ay isang mecha na mahusay sa pangmatagalang pag-atake. Ang pangunahing sandata ay dapat ang nagtataka na handheld soul cannon sa likod nito. Ang soul guidance cannon ay higit sa 6 na metro ang haba, dinadala sa likod nito, at maaaring ilunsad sa pamamagitan ng kamay anumang oras. Ang kalibre ay halos 80 mm, na medyo malakas na. Maaari itong sumabog sa loob ng 1 kilometrong saklaw na malapit sa buong suntok ng sekta ng kaluluwa. Ang hitsura ng mga mecha ay minsang nagpabagsak sa katayuan ng mga Soul Master sa mainland, dahil kahit na ang mga ordinaryong tao, hanggat ang kanilang mga katawan ay sapat na malakas, ay maaaring makontrol ang mga mecha sa isang tiyak na lawak. Hanggang sa lumitaw ang armor ng labanan, at ang Spirit Master na umasa sa tulong ng kaluluwa upang duminahin ang mundo ng mecha na may mas malakas na kontrol at pisikal na pagtitiis kaysa sa mga ordinaryong tao, bago siya muling tumayo sa tuktok ng kontinente. Sa pangkalahatan, kahit na ang isang ordinaryong tao ay pisikal na malakas, ang limitasyon ay upang makapagmaneho ng dilaw na mecha. Pagdating sa antas ng isang lilang mecha, dapat itong isang Soul Master upang makontrol ito. Sa sandaling ito, ang mecha sa kanyang harapan ay dahan-daang lumapag, at pagkatapos ay lumingon sa kanyang sariling direksyon, hindi mapigilan ni Guyu na sumimangot. Ano ang gagawin nito? Itong kagandahan, gusto mo bang sumakay sa mecha ng magkasama para sa isang kasiyahan? Sa loob ng dilaw na mecha, tumunog ang electronic audio. Biglang lumubog ang mukha ni Guyu, at tumalikod siya at umalis. Kung tutuusin, ito ang pasukan ng Tangmen, ayaw niyang gumawa ng gulo dito, isang dilaw na mecha talaga ang hindi nakakuha ng atensyon niya. Sa sandaling ito, itinaas ng dilaw na mecha ang kanyang kanang kamay sa kanya, at isang sinag ng gintong liwanag ang bumaril patungo sa kanya. Hindi inasahan ni Guyu na ang mecha na ito ay babarilan sa kanyang sarili ng walang pinipili, at nakatalikod pa rin siya sa mecha, at nag-react lang nang lumipad ang gintong liwanag. Tahimik na pumulupot sa kanyang baywang ang gintong gusot. Lumiwanag na ang katawan ni Guyu at lilipat na sana kaagad, ngunit ang pamilyar sa mga bagay na nakapalibot sa kanyang baywang ay naging dahilan upang mabawi ang kanyang teleportasyon, at hindi niya namamalayan na tumingin sa ibaba. May mga manipis na scaly na linya sa maputlang gininto ang baging, at ang loob ay kumikinang na may maputlang asul na halo. Ito ay. Bigla siyang lumingon, para lang makita ang sabungan sa dibdib ng dilaw na mecha na dahan-daang bumubukas, at may isang taong nakatayo sa main driver seat, hindi ba si Tang Wulan? Kumaway si Tang Wulan sa kanya nang nakangiti. Hinayla ni Lan Yingkao, at sa bahagyang bulalas ni Guyu, lumipad na siya patungo sa direksyon ng sabungan. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay para saluhin siya, at marahang ginalaw ang kanyang balingkinitang baywang para maupo sa co-pilot seat sa tabi niya.
Ang upuan ng driver ay dapat naganap na isama sa mecha para sa madaling pagmamanipula. Nakatayo ito, syempre, may mga suporta kung saan-saan, habang ang upuan ng co-pilot ay nasa tabi ng driver seat at medyo nasa likod, at nakaupo. Ang mech ay idinisenyo sa ganitong paraan, orihinal na para sa pangunahing driver kung may problema, maaari itong mabilis na lumipat sa posisyon sa pagitan at ng co-pilot sa pamamagitan ng switching device, upang mapanatili ang pagiging epektibo ng labanan. Lalo na sa mga long distance na pagsalakay, ang pagsasaayos na ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Para sa mga sibilyang mecha, ito ay isang magandang lugar upang magdala ng mga tao. Sa maraming lugar, ang ilang mayayamang bata ay may sariling mecha na ginagamit sa pagsundo sa mga babae. Ang pagkuha ng mecha co-pilot ay talagang isang bagong karanasan para sa mga ordinaryong tao. Nakaupo sa malambot na leather na upuan, automatikong buckle ang seat belt. Tiningnan ni Guyu si Tang Wulan, pumunta ka sa Tangmen para humiram ng mecha. Humalaklak si Tang Wulan, hindi ito hiniram. Ang mecha na ito ay orihinal na akin. Pinasadya ko ito sa aming akademya at itinago ito dito. Takot ako sa tren na ginagabayan ng kaluluwa. Mangyayari ito minsan sa isang biyahe. Bagamat mura ang kotse na ginagabayan ng kaluluwa marami, ngunit ang pagiging praktikal ay mas mababa kaysa sa mecha. Piliin mo ang mecha control para dito. Kaina-hinalang tanong ni Guyu. Ngumiti si Tang Wulan at tumango, isa pang dahilan ay hindi nagsasapawan ang mecha at battle armor. Sa mas maraming mecha, magkakaroon ng mas maraming combat power. Sinabi ni Teacher Wu na maraming makapangyarihang Soul Master ang parehong battle armors. Mecha din ako. Sa tingin ko maganda ito. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay mayroon akong mecha na pangarap mula pa noong bata ako. Ngayon na napagtanto ko na ito, kaya ko na. Ito ay gawa sa Tianxing Iron, anuman ang dilaw na antas ng mecha, ang lahat ng mga antas ng mecha ng core ay napakamahal, kaya ginawa ko ito ayon sa pamantayan ng dilaw na antas, ikaw ang unang pasahero nito. Siya ay karaniwang may isa pang bentahe ng pagpapanatili ng mecha dito, iyon ay, maaari niyang isagawa ang kontrol ng mecha dito sa lingguhang pagsasanay sa duhuntang. Mayroong isang espesyal na lugar ng pagsasanay para sa kontrol ng mecha sa espasyo ng Fighting Spirit Hall. Kung ikukumpara sa pangunahing pagsasanay na itinuro ng akademya, ang mga kasanayan dito ay opsyonal, at maaari kang pumili ng ilang mas advanced. Sa kanyang malupit na katawan, si Tang Wulan ay bihasa na ngayon sa kontrol ng mga mecha, at maaari ding gumawa ng ilang komplikadong paggalaw. Nagsara ang chest armor, na ginawang isang nakakulong na espasyo ang mecha. Pinitik ni Tang Wulan ang kanyang mga daliri sa magkabilang kamay, na nagpapatunay sa iba't ibang indicator ng mecha. Karaniwan ang mecha ay inilalagay sa tangsek, at ang pagpapanatili ay natural na napakahusay, lahat ay normal, at ang enerhiya ay puno. Ipinasok ni Tang Wulan ang mecha ID card na nakuha niya mula kay Wu Changkong sa slot ng card. Sa isang malambot na, na tunog, isang linya ng maliliit na berdeng character ang lumitaw sa auxiliary control screen, na nagpapakita ng autoridad na nakuha ng mecha. Maaari itong malayang maglakbay sa karamihan ng mga bahagi ng mainland. Ang mga paghihigpit ng Federation sa mga mecha ay medyo mahigpit pa rin. Kung tutusin, masyadong mapanira ang mga mecha. Kapag nangyari ang mga hindi nakokontrol na sitwasyon, madali silang magdulot ng malaking casualty. Sa makatuwid, nais ng mga sibilyang mecha na makakuha ng mga opisyal na permit. Ay napakahirap. Sa pangkalahatan, mas madaling makakuha ng permit para sa iisang lungsod, ngunit mas mahirap para sa permit para sa buong kontinente. Direktang nag-apply si Wu Changkong sa Federation sa pamamagitan ng Shrek Academy, at si Tang Wulan ay may titulong Honorary Citizen of Heavendao City, at tumulong si Mo Wu sa pinagsamang garantiya, na naaprubahan. Ang halaga ng card na ito ay talagang lumampas sa mecha na ito. Kaya lang, si Tang Wulan mismo ay hindi malinaw sa mga ito. Gamit ang card na ito, isa lamang siyang yellow mech at makakadaan sa mainland ng walang harang. Siyempre, ang premise ay hindi ka makakagawa ng krimen. Kapag nagkaroon ng problema, ang mecha ID card ay direktang ibabalik at i-blacklist. Kaugnay nito, hindi partikular na binigyang diin ni Wu Changkong si Tang Wulan, dahil naniniwala siya na ang kanyang mga disipulo ay hindi gagawa ng ganoong mababang antas ng mga pagkakamali. Pumunta ka. Lumingon si Tang Wulan at sinabi kay Guyu na malapit sa kamay. Walang gaanong espasyo sa loob ng mecha, lalo na ang posisyon ng co-pilot. Si Guyu ay payat, at bagamat hindi masikip, hindi ito sapat. Dahil sa makitid na lugar, naamoy ni Tang Wulan ang mahinang halimuyak mula sa katawan ni Guyu. Ito ay isang napakalambot na halimuyak, at ito ay amoy partikular na komportable. Oo, malumanay na tumanggaw si Guyu. Ang dilaw na mecha ay humakbang pasulong, at ang mga jet sa likod at ilalim ng mga paa ay sabay-sabay na naglabas ng mahinang apoy. Sa ilalim ng kontrol ni Tang Wulan, sa susunod na sandali, ang mecha ay tumaas sa hangin at dumiretso sa kalangitan. Karaniwang pinapayagan ang mga sibilyang mecha na lumipad sa ibaba ng 1 kilometro, ibig sabihin, maaari lamang silang lumipad sa mababang altitude. Matapos kontrolin ni Tang Wulan ang kanyang mecha sa taas na humigit kumulang 800 metro,
Ang tatlong pares ng natitiklop na mga pakpak sa likod ay dahan-daang bumukas, pinapanatili ang puwersa ng pag-levitation sa hangin, ang propeller ay nagpatuloy sa pag-spray, at ang dilaw na mecha ay agad na lumipat patungo sa direksyon ng Tiandao City. Sige na. Mayroong isang espesyal na sistema ng nabigasyon sa loob ng mech na maaaring gabayan ang direksyon, at kasabay nito, maaari din itong gumamit ng nabigasyon at radar upang maiwasan ang mga lumilipad na bagay na maaaring mabangga. Nang lumipad ang mech ni Tang Wulan, hindi niya alam kung ilang radar ang nag-scan dito. Ang kanyang mech ay maglalabas ng signal ng tugon sa pamamagitan ng isang serye ng mga code sa kanyang ID card upang matiyak ang kanyang ligtas na paglipad. Kung wala kang identity card at lumipad sa langit, lalo na sa mga lugar tulad ng Shrek City, aatake kaagad ang City Defense Soul Guidance Cannon. Darating din ang mga Mecha Guard. Wow, mas maganda ang pakiramdam mula sa labas ng mundong sasakyang panghimpapawid. Kinokontrol ni Tang Wulan ang mecha na may hitsura ng Tononabik. Tumingin sa kanya si Guyu na may ngiti sa kanyang mukha. Mula sa sandaling ipinakilala ni Tang Wulan ang kanyang mech sa isang marangal na paraan, nakaramdam ng kaunting nakakatawa si Guyu. May side pala itong lalaking ito. Ito ang katangian ng mga teenager. Kadalasan, bihira kong makita si Tang Wulan na sobrang excited. Mahilig talaga siya sa mga mecha. Ang mecha ay patuloy na lumilipad sa isang mataas na bilis at unti-unting pumasok sa isang cruising state, na talagang mas mabilis kaysa sa soul-guided na kotse sa lupa. Ang mga tanawin sa ilalim ng paa ay patuloy na dumaraan, at ang mga dilaw na mecha na gumagalaw ng napakabilis ay napakakapansin-pansin sa kalangitan. Ang loob ay bahagyang magulong, at paminsan-minsan kapag nakatagpo ng mga agos ng hangin, ang mecha ay magiging medyo bumpy. Ngunit sa pangkalahatan, medyo stable ang kontrol ni Tang Wulan sa mecha. Paano na? Ang gwapo di ba? Tinanong ni Tang Wulan si Guyu sa tabi niya. Itinikom ni Guyu ang kanyang bibig at ngumiti, bakit hindi mo sinabi sa lahat na bumili ka ng mecha? Ngumiti si Tang Wulan, ito ang aking sikreto. Sabihin sa lahat, hindi ba ito nagpapakita ng kayamanan? Hindi ba? Para sa mga ordinaryong tao, ang pagiging pribadong pagmamayari ng isang mech ay talagang isang napakarangyang bagay. Ngumiti si Guyu at nagsabi, kung gayon, bakit mo sinabi sa akin? Hindi ka ba natatakot na sabihin kung ipinagmamalaki mo ang iyong kayamanan? Iba ka. Sumagot si Tang Wulan ng hindi malay. Habang nagsasalita, kinokontrol niya ang mecha upang gumawa ng isang tumbling motion sa hangin, at patuloy na lumipad pasulong ng may kakayahang umangkop. Nang marinig ang kanyang sagot, bahagyang natigilan si Guyu, ang kanyang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas makapal. Ang sarap talaga ng feeling na lumilipad sa langit. Bagamat dati nang nagsasanay si Tang Wulan, mayroon din siyang pagsasanay sa paglipad, ngunit lahat sila ay limitado sa isang tiyak na espasyo. Talagang kinokontrol ang paglipad sa labas ng mundo sa oras na ito, nararamdaman ko na ito ay lubos na kasiya siya. Hindi nakakagulat na ang mecha ang pangarap ng karamihan sa mga lalaki. Napakasarap talaga ng pakiramdam na ito. Ito ay tumatagal ng higit sa 2 oras para sa Soul Guidance Train upang makarating sa Heavendao City mula sa Shrek City, habang ang mecha flight ay tumatagal lamang ng 1 oras. Mas mabilis, natural na mas mabilis kaysa sa Soul Guided na kotse. Nang pumasok ang mecha sa saklaw ng Tiandao City, hindi pa tanghali. Direktang dinala ni Tang Wulan si Guyu sa Tiandao City Forge Association. Binati na niya ang kanyang tiyuhin bago dumating. May isang lugar para sa mga mecha na nakaparada dito. Nakumpleto ang koneksyon ng docking system, at ang mecha ay bumagsak mula sa langit, na patuloy na lumapag sa eksklusibong docking place sa tuktok ng Tiandao City Forge Association. Nang tuluyan na siyang tumigil, gumaan din si Tang Wulan. Ito ay dapat ang kanyang unang long-distance na pagmamaneho. Ang isang maayos na landing ay nangangahulugan ng tagumpay. Bumukas ang sabungan, at lumabas sa mecha sina Tang Wulan at Guyu. Lumingon sa paligid upang tingnan ang kanyang malaking 10 metrong taas na mecha, si Tang Wulan ay nakaramdam ng pagsabog ng pagmamalaki sa kanyang puso. Maaari din siyang ituring na isang mecha division ngayon. Sa sandaling ito, tila may isang uri ng kapangyarihan na humihila sa kanya sa dilim, at si Tang Wulan ay hindi namamalayang tumingin sa isang direksyon. Sa bubong ng gusali ng Blacksmiths Association, mayroong isang lugar na nakatuon sa mga dakang mecha, kung saan nakaparada ang mga mecha ni Tang Wulan. Mayroon ding espesyal na charging device dito, na maaaring maglagay muli ng soul energy ng mecha. Natural, imposibleng may mecha na nakaparada sa ganoong lugar. Sa tabi ng dilaw na mecha ni Tang Wulan, mayroong 2 purple na mecha, at mayroon pang itim na mecha sa kabilang panig. Ang mga pwedeng pumarada dito ay halatang hindi ordinaryong tao. Ngunit sa sandaling ito, biglang nanlamig ang mga mata ni Tang Wulan. Sa di kalayuan, sa sulok. Ang isang saradong docking space ay dahan-daang nagsasara. Halatang nakapark din doon ang mecha, pero parang hiwalay na private room. Pagtingin niya, kalahating sarado ang pinto ng shutter, at ang ibabang bahagi lang ng mecha sa loob ang makikita. Ang maliwanag na pulang painting ay parang kulog sa isip ni Tang Wulan. Pulang mecha. Ang Red Soul Guide mech, ang God level mecha, ay dapat gawin gamit ang kamay bago ito makumplito.
Ito ay nangangailangan ng pinakamataas na antas ng mga materyales at ang pinakamataas na antas ng forging. Kailangan itong ganap na isama sa sarili nitong dugo at martial soul para makabuo ng isang buhay na buhay. Ito ay isang tunay na bahagi ng buhay, isang tunay na mecha sa antas ng Diyos, at maaaring mayroong mga espesyal na sitwasyon kung saan ang kaluluwa at mecha ay pinagsama. Ang mga puting mecha ay tinatawag na mga pangunahing mecha, ang mga dilaw na mecha ay mga karaniwang mecha, ang mga purple na mecha ay mga advanced na mecha, at ang mga itim na mecha ay mga super mecha. Ngunit ito ang lahat ng bagay na maaaring umiral sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ngunit paano naman ang pulang mecha na tinatawag na God-level mecha? Isa rin ito sa iilan sa buong kontinente. Sinasabi na ang pulang mecha ay walang pinakamataas na limitasyon, at maaari pang maihambing sa 3 character na Battle Armor Master. Hindi bababa sa isang tao na may antas ng paglilinang sa itaas ng 8-ringed spirit na Daoluo ay maaaring gamitin upang kontrolin ito, ngunit ang mga kinakailangan sa produksyon nito ay magiging mas mataas, at ito ay hindi gaanong mahirap kaysa sa paggawa ng 3 character na Battle Armor. At may ilang mga natatanging bentahe na wala sa Battle Armor. Siyempre, ang ilan sa mga pakinabang ng Battle Armor ay hindi rin magagamit dito. Sa madaling salita, ang parirala na ang Battle Armor ay nasa itaas ng mecha ay hindi kasama ang pulang mecha. Hindi inasahan ni Tang Wulan na talagang makakakita siya ng pulang mecha dito, bagamat isang sulyap lang iyon, ngunit sapat na iyon upang humanga siya. Nakita niya ito, at natural na nakita ito ni Guyu. Iyan ba ang maalamat na pulang mecha? Tanong ni Guyu sa mahinang boses. Tuwang-tuwang tumanggaw si Tang Wulan, dapat, tara na, puntahan natin si Uncle, dapat alam ni Uncle kung ano ang nangyayari. Mamaya, mag-aaral muna ako sa Uncle saglit, at pagkatapos ay gagawa ako ng isang deal ng spiritual metal. Pagkatapos ay dadalhin kita sa isang lugar. Tinatayang matatapos ito bago maggabi. Ano ang gusto mong gawin sa gabi? Samahan kita. Oo. Malumanay na sumang-ayon si Guyu. Dinala ni Tang Wulan si Guyu sa elevator patungo sa unang palapag kung saan matatagpuan ang opisina ni Zhenhua. Binigyan siya ni Zhenhua ng espesyal na elevator card, at karamihan sa mga tao ay hindi makakarating sa palapag na ito. Nang bumukas ang pinto ng elevator, masayang lumabas si Tang Wulan. Pagdating sa pinto ng opisina ni Zhenhua, marahang kumatok siya sa pinto. Tinatayang nandito ang bata. Pumasok ka. Ang nakabubusog na boses ni Zhenhua ay nagmula sa loob. Binuksan ni Tang Wulan ang pinto at pumasok kasama si Guyu. Talagang hinihintay siya ni Zhenhua, ngunit hindi siya nag-iisa sa opisina. Bilang karagdagan kay Zhenhua, may isa pang tao doon. At kilala pa rin ng taong ito si Tang Wulan. Tito, ikaw pala. Gulat na sabi ni Tang Wulan. Hindi ba ang middle-aged uncle na nakaupo sa sofa sa opisina ni Zhenhua ang nagluto para sa kanya sa unang pagkakataon na dumating siya? Mukhang higit sa 50 taong gulang at puno ng enerhiya. Kaya lang ngayon, hindi nagsuot ng chef ang Tito Chef, sa halip ay nakasuot ito ng ordinaryong gray na robe na may lasa. Ito ay mukhang ordinaryo, ngunit ang kakayahang umupo sa opisina ng isang henerasyon ng mga master craftsmen ay malinaw na hindi pangkaraniwan. Oh, may mga bisita. Wulan, hindi mo ba kami ipapakilala? Ngumiti si Zhenhua. Magalang na sinabi ni Tang Wulan, Tiyo, ito ang aking kaklase na si Guyu. Guyu, ito ang aking tiyuhin, at ang tiyuhin na ito ay kaibigan ng aking tiyuhin. Sinabi na ni Tang Wulan kay Guyu ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Zhenhua, at humakbang din si Guyu para sumaludo. Hello, Mian. Tumingin si Zhenhua kay Guyu, pagkatapos ay kay Tang Wulan, isang hindi maliwanag na kulay ang sumilay sa kanyang mga mata. Akala ko bata ka lang magpapanday at magsasanay, ngunit hindi ko inaasahan na mahusay din pala ang emosyonal na katalinuhan. Napakahusay, napakahusay. Umupo, batang babae, huwag kang magpigil, ituring mo lang ito bilang iyong tahanan. Naramdaman ang pagiging malapit ni Zhenhua, hindi napigilan ni Guyu na magpakita ng ngiti sa kanyang mukha at tumanggo sa master craftsman. Hindi napigilan ni Tang Wulan na sabihin, Tito, nang dumating ako ngayon, nakakita ako ng pulang mecha sa rooftop. Nakakasilaw. Sayang at hindi ko nakita ang buong larawan. Kanino iyan? Iyo ba? Sa status ng Zhenhua Generation of Master Craftsman, normal na magkaroon ng pulang mecha. Kahit na ang halaga ng itim na mecha ay napakataas, pabayaan ang pulang mecha, hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng ordinaryong tao, kahit na ang malakas sa antas ng kontra. Sa gulat ni Tang Wulan, ngumiti si Zhenhua at umiling, hindi akin iyon. Biglang nakaramdam ng pagkadismaya si Tang Wulan. Kung tiyuhin ang pulang mecha, nagkaroon pa siya ng pagkakataong suriin ito. Kung hindi tiyuhin, halatang mahirap. By the way, how come your kid is driving mech? May free time ka pa ba para mag-practice ng mech driving? Curious na tanong ni Zhenhua. Sinabi ni Tang Wulan, gusto ko ang mecha mula pa noong bata ako. Sinabi ni Teacher Wu na ang isang Battle Armor Master ay maaari ding maging isang Mecha Master, at walang contradiction sa pagitan ng dalawa. Kaya gusto kong subukan ito, kaya na-customize ko itong dilaw na grado sa akademya. Mecha. Ngumiti si Zhenhua at umiling, tama ang sinabi niya, pero nakalimutan mo ang isang bagay.
Limitado ang enerhiya ng tao. Kung yellow mecha lang, di bale, pero gusto ni mecha na ipagpatuloy ang pag-upgrade. Ganun lang kadali, I guess kakayanin mo pa rin ang purple mecha, pero hindi na ganoon ka-simple pagdating sa black mecha in the future. Pagkatapos na maabot ng mecha ang isang tiyak na antas, dapat itong magkasya sa mismong Soul Master upang maisegawa ang tunay na kapangyarihan nito. Nangangailangan ito ng mahabang panahon ng pagtakbo, at dapat itong tunay na kasali sa pagmamanupaktura, at dapat itong patuloy na i-debug. Hindi kailanman aabutin ng mas kaunting oras kaysa sa iyo upang gawin ang battle armor. Bagamat pipiliin din ng nangungunang battle armor masters na pumili ng ganitong paraan, pagkatapos ay mahirap pa rin silang pumili ng mga mechas, pagkatapos na mahihirapan ka pa rin sa labanan. Sa edad na ito, subukang huwag magambala. Matapos marinig ang mga salita ni Zhenhua, hindi mapigilan ni Tang Wulan na mabigla, oo. May sense ang sinabi ni Uncle. Hindi ko pa isinasaalang-alang ang aspetong ito dati. Ang pangunahing dahilan ay mayroon akong dagdag na 12 oras para magsanay sa Soul Fighting Hall. Gayunpaman, nais ng mecha na maabot ang mas mataas na antas. Nangangailangan ito ng mas maraming enerhiya. Tito, naiintindihan ko. Ang aking mech ay ginagamit din para sa transportasyon. Hindi ako mag-aaksaya ng maraming oras sa aspetong ito. Huwag mag-alala. Bahagyang ngumiti si Zhenhua, gayunpaman, hindi masakit na malaman ang higit pa tungkol sa mga mecha. Sa kasalukuyan mong pag-unlad, hanggat ang iyong cultivation ay makakasabay, ang battle armor ay hindi magiging isang malaking problema. Sa hinaharap, maaari pa rin itong maging posible pagkatapos mong maabot ang ultimate battle armor. Nabuo patungo sa mecha. Gusto mo bang makita ang pulang mecha na iyon? Tumango si Tang Wulan sa pananabik. Ngumiti si Zhenhua at sinabi, kung gayon, ako ang magiging master ng mecha, at ipapakita ko ito sa iyo. Walang masama kung palawakin ang iyong pananaw. Fair na. Habang nagsasalita, tumayo siya at lumabas. Tumayo din ang tiyuhin na chef at ngumiti at sinabing, magiging mapagbigay ka sa iba. Tumawa si Zhenhua at binuksan ang pinto. Sumunod sina Tang Wulan at Guyu, na puno ng pananabik ang kanyang puso nang maisip niyang makakita ng pulang mecha, maging si Guyu ay nagpakita ng pananabik na mga mata. Ang pulang mecha ay ang pagkakaroon na nakatayo sa tuktok ng kontinente. Sa elevator, tinanong ni Tang Wulan si Zhenhua, Tito, wala ka bang pulang mecha? Umiling si Zhenhua, mayroon akong black level na mecha. Mauunawaan mo kapag nalaman mo ang higit pa tungkol sa mecha sa hinaharap. Napakahirap na bumuo ng red level na mecha. Karamihan sa isip ko ay putting it on forging. Ayokong mag-aksaya ng masyadong maraming oras sa red mecha. Ang pangunahing dahilan ay nalulugod ako. Kapag nakapasok na ako sa larangan ng red level na mecha, wala na akong alam na pag-unlad. Huwag magpakasawa sa patuloy na pag-unlad. Oo. Ang pulang mecha ay masasabing mecha poison. Napabuntong hininga na sabi ni Tito Chef. Nang marinig ang kanilang sinabi, mas naging curious si Tang Wulan sa kanyang puso. Kahit na ang kanyang tiyuhin ay hindi nang ahas na subukang gawin ang pulang mecha, gaano karaming mga espesyal na bagay ang mayroon. Mukhang mas makapangyarihan ito kaysa sa alamat. Bumalik sa rooftop. Naglakad si Zhenhua sa unahan at dumiretso sa lugar kung saan eksklusibong nakaparada ang pulang mecha. Hindi alintana kung paano niya ito manipulahin, automatikong bumukas ang pinto ng shutter. Nagsimulang lumabas ang mecha mula sa mga paa. Sa pagkakataong ito ay mas lumapit ako, at nakita ko ito ng mas malinaw. Ang mga binti ng mecha ay napakarilag at naka-streamline. Sa maliwanag na pulang mecha, may mga dark gold lines. Ang mecha ay binubuo ng maraming bahagi. Yung pulang mecha sa harap ko parang mas maganda yung parts kesa sa normal na mecha. Maging mas kaunti. Tulad ng mga kasukasuan at talampakan ng bukong-bukong nito, tila walang koneksyon sa lahat, at sila ay ganap na nabuo. Magpatuloy pa itaas, ilantad ang mga binti at hita. Nagulat si Tang Wulan nang makitang ang pulang mecha na ito ay hindi masyadong isang mecha, ngunit mas katulad ng isang pinalaki na tao. Ang figure ay payat, ang mga sukat ay halos kapareho sa mga tao, at ang katawan ay matingkad na pula, ngunit bukod sa maitim na gintong mga linya, walang partikular na napakarilag na kagamitan, at walang partikular na maraming sandata. Gayunpaman, natuklasan din ni Tang Wulan na sa kanyang antas ng palsipikado, hindi niya makita kung anong uri ng metal ang pinik ng mecha sa kanyang harapan. Ito ay maaaring mga hulugan lamang ng isang sitwasyon, iyon ay, ang produksyon ng metal ng pulang mecha na ito ay higit na lumampas sa spirit forging. Kaya hindi niya mahuhusgahan kung ano ang metal. Sa wakas, ang pulang mecha ay ganap na iniharap sa kanilang harapan. Ang taas ng mecha ay halos 6 na metro, na mas maliit at mas magaan kaysa sa karaniwang mecha. Kakaiba, walang nakitang armas at kagamitan si Tang Wulan sa mecha. Ang kabuuan ay napakarilag at magaan. Sa pangkalahatan, ang mecha ay mukhang napaka-mekanikal, ngunit ang pulang mecha na ito ay mukhang isang pinalaki na bersyon ng isang tao na may simpleng baluti. Wala itong anumang malakas na aura, ngunit ang naka-streamline na hugis ay mukhang isang gawa ng sining. Kahit na ang pinaka-critical na aesthetic ay hindi mahanap ang pinakamaliit na depekto. Ito ang pulang mecha na tinatawag na God-level mecha.
Naglakad si Zhenhua sa gilid ni Tang Wulan, bahagyang ngumiti, at sinabing, wala ka bang nakikitang espesyal na lugar? Walang malay na tumanggo si Tang Wulan. Xiao Hong. Sa sandaling ito, ang mahinang boses ng Tito Chef ay tumunog sa kanilang tabi. Sa susunod na sandali, ang pulang mecha ay talagang gumalaw. Lahat ng madilim na gininto ang linya sa katawan nito ay lumiwanag lahat, at ang maliwanag na pulang pagpipinta ay kabaligtaran ng kristal na linaw. Boss, nandito ka na. Ano order mo? Isang malambot na boses ng babae ang nanggaling kay Xiao Hong. Maaari ba itong magsalita? Napatingin si Tang Wulan sa chef nang may pagtataka. The uncle chef stepped forward, wala lang, may dalawang bata na curious sa'yo. Ipapakita ko sa kanila. Medyo maipapakita mo yung difference mo sa ordinaryong mecha. Okay, boss. Okay, boss. Tila dahil sa pagkakita sa Tito Chef, naging matamis at matamis talaga ang boses ng pulang mecha. Ito. Kaagad pagkatapos, isang pulang ilaw ang kumislap, at ang 6 na metrong taas na pulang mecha ay biglang nawala sa hangin. Nang muling lumitaw, 10 metro na ang layo nito. Maglipat sa isang iglap. Walang pakialam na sinabi ng tiyuhin na chef, ang pagpapagaling ay naglilipat ng mahahalagang function sa isang iglap, at ang paglipat ng espasyo ay maaaring gawin ng malaya sa loob ng 1 kilometrong saklaw. Muling kumislap ang pulang ilaw, at ang pulang mecha ay biglang gumapang sa lupa, naging isang makinang na pulang soul-guided na sports car, perpekto ang naka-streamline na hugis nito, na may 2 upuan. Muling kumislap ang pulang ilaw, at ito ay nasuspine sa hangin, naging isang eroplano. Isang puwersa ng talas ang dumating. Sa wakas ay ibinalik ito ng pulang ilaw sa orihinal nitong anyo ng tao, ngunit mabilis na umikot ang mga braso nito, at hindi mabilang na mga tubo ng kanya na ginagabayan ng kaluluwa ang lumabas mula sa loob. Nang maupo ang katawan, ito ay naging isang napakalaking katawan na may daan-daang mga kanya na ginagabayan ng kaluluwa. Kuta. Ang kalibre ng gitnang pangunahing baril ay halos 1 metro. Ito. Subversion, ang dalawang salitang ito lamang ang makapaglalarawan sa damdamin ni Tang Wulan sa panahong ito. Mecha pa ba ito? Makamit kaya ni Mecha ang sitwasyong ito? Instant na paglipat ng paggamot. Deformed. Ito ay isang mecha. At gayon din. Pag-aari talaga ng chef ang pulang mecha na ito. Ito. Subversion, sa oras na ito, sa kanyang puso, mayroon lamang subversion. Ang pulang mecha ay bumalik sa orihinal nitong estado, boss, okay lang ba? Okay. Bumalik ka at magpahinga. Mahinang sabi ng Tito Chef sa pulang mecha. Sa isang flash ng ilaw sa Xiao Hong, bumalik siya sa kanyang orihinal na posisyon at tumayo. Ang mga gintong linya sa kanyang katawan ay naging madilim na ginto muli, at siya ay nakatayo doon ng mahinahon. Lumingon ang tiyuhin na chef kay Tang Wulan at sinabi, kapag ang mecha ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay hindi talaga naiiba sa kaluluwa, at maaari pa itong sumanib sa sarili nitong kaluluwa. Ang aking mecha ay pinagsama sa isa sa aking mga kaluluwa, tulad ng sa akin. Clone. Sa mga tuntunin ng aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban, kahit na wala ang aking utos at kontrol, ito ay hindi mababa sa aking sariling pagunlad, kung paanong ako ay may posibilidad ng patuloy na pagunlad. Hindi pa rin ako magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng patuloy na pagunlad. Magtalaga ng mas maraming enerhiya. Nang sabihin niya ang huling pangungusap, puno na ng sigla ang mga mata niya. Oo, gusto niya ang mga mecha, mahal niya ang mga mecha, para sa mga mecha, binigay pa niya ang pagkakataong atakihin ang Super Daoluo. Hanggang ngayon, ito ay nasa antas pa rin ng 74 na kapangyarihan ng espiritu. Para sa mga ordinaryong Spirit Master, talagang walang kapantay na ang cultivation base ay maaaring umabot sa 74 na antas, ngunit para sa kanya at sa kanyang mana, ang 74 na antas ay talagang hindi sapat. Gayunpaman, hindi niya ito pinagsisihan, hindi niya pinagsisihan na mas binigyan niya ng lakas ang mecha. Dahil sa pag-ibig. Ito ang mecha. Sa pinakamataas na antas ng mecha ngayon. Hindi napigilan ni Tang Wulan ang paglunok ng kanyang laway. Sa ilang sandali, medyo naapektuhan ang mga emosyon. Ngunit hindi mo magagawa, hindi ka makakapunta sa aking paraan. Biglang sabi ng chef. Nagulat ang puso ni Tang Wulan, at nasabi niya, bakit? Mataimtim na sinabi ng tiyuhin na chef, dahil mayroon kang kakaibang kalamangan, ang landas ng mecha ay hindi angkop para sa iyo. Ang masasabi ko sa iyo ay gaano man kalakas ang pulang mecha, imposibleng maabot ang antas ng isang 4-character Battle Armor Master. Hinding-hindi ito magiging posible. Dahil gaano man kalakas ang red level na mecha, may pinakamataas na limitasyon. At ang ilusyon na ito ay talagang hindi ko kayang magtrabaho sa mahirap na direksyon. Alam ko kung gaano ito kahirap para sa iyo, ang kahirapan na maging isang 4-character Battle Armor Master sa hinaharap ay mas mababa kaysa rito. Hindi mo alam kung paano gumawa ng mecha sa iyong sarili. Ang iyong forging level ay umabot na sa level ng level 5. Huli na para lumipat sa mecha manufacturing. At ang tunay na nangungunang mecha division ay dapat na isang mecha maker. Ako, lahat ng Red Ranks mecha divisions ay lahat. Sa tingin mo ba maaari mong baguhin ang paggawa ng mecha? Hindi masagot ni Tang Wulan ang tanong na ito, oo. Maaari ko bang baguhin ito sa aking sarili? Ang sagot ay malinaw na hindi.
Ang bloodline ng Golden Dragon King ay nagbigay sa kanya ng higit na kapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong tao. Matapos ang napakaraming taon ng pagpapanday at pagsasanay, nakamit niya ang mga tagumpay ngayon. Bagamat hindi pa siya masyadong bata, 9 na taon na siyang tuloy-tuloy na nag-aaral ng forging. Tumagal ng 9 na taon bago naging level 5 blacksmith. Kung lilipat ka sa pagmamanupaktura ng mecha, hindi mo alam kung gaano katagal. Nakikita ko. Nilingon ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tingnan ang tiyuhin na nakatayo sa isang tabi. Kinuha ni Tio ang kanyang sarili upang makita ang pulang mecha, para lang iwaksi ang ideya na maging mas mataas na antas ng mecha. Mahigpit na sinabi ni Zenhua, Wulan, dapat mong tandaan na dapat walang paglihis sa pagpili ng daan. Kapag nagkaroon ng paglihis, malamang na ito ay magiging sakuna. Hindi kailanman nagkukulang ng henyo sa kasaysayan ng mainland, ngunit, sa mga mahuhusay na taong ito, may mga taong naliligaw sa daan. Masyado silang talentado at nawalan sila ng lahat. Kapag nawalan sila ng lahat, stagnate. Kapag gusto mong mag-concentrate, hindi mo na kaya, para maging sarili mo, hindi ka dapat pumunta sa maling paraan, intindihin mo. Ang puso ni Tang Wulan ay kahanga-hanga, tulad ng isang banal na kaliwanagan. Oo, kuya, naiintindihan ko. Bahagyang ngumiti si Zenhua, intindihin mo na lang, napakatalino ng anak mo, at hindi ko na kailangang magsabi ng marami. Hindi lang ito ang gusto kong sabihin sa iyo, kundi pati na rin sa ngalan ng guru mo. Titigan ka naming lahat ng mabuti, hindi will make you go liko. Sa pagpapanday sa propesyon na ito, nasa tamang landas ka na. Ang kailangan lang ay oras. Tandaan. Pinili mong huwag gumamit ng droga para umunlad, pagkatapos noon ay pinili mo na ang sarili mong landas, ang landas ng Battle Armor Master. Isang araw, kapag naging 4-character Battle Armor Master ka at tumayo sa tuktok ng mainland Soul Master World, kung gusto mong gawin, napakagaling mo, match at maglakbay. Oo. Malapit na magtanghali, ipagluluto kita ng masarap. Biglang ngumiti si Tito Chef, naglakad sa likod ng pulang mecha, at pinindot ang binti nito. Isang sinag ng liwanag ang sumilay, at dahan-daang inilabas ang isang malaking kahon mula sa tiyan ng pulang mecha. Ito ay higit sa 1 metro kwadrado, napakalaki. Malinaw, ang pulang mecha ay may sariling storage space sa loob. Si Tang Wulan ay nagmamadaling tumulong sa pagkuha nito, ngunit tinanggihan ng tiyuhin na chef, hindi na kailangan. I'll be fine. Nang mapili ang kanyang daliri, lumipad ang kahon na gawa sa kahoy at tuloy-tuloy na damapo sa kanyang kamay. Kaagad pagkatapos, kumislap ang liwanag at anino, at nawala ang tiyuhin. Hindi ito space transmission, ito ay mabilis. Interesante din talaga ang chef na si The Uncle. Gumamit ng mga mecha sa antas ng Diyos para mag-imbak ng mga sangkap, at mahilig magluto. Nang makita ni Zenhua ang kanyang paalis na figura, mahinang bamantong hininga si Zenhua, ang taong ito. Napakadaling ma-distract. Sa usapin ng talento, tiyak na wala siya sa ilalim mo, ngunit hindi pa rin siya maaaring lumampas sa threshold ng antas ni Super Dao Luo. Ito ay dahil ang kanyang puso ay masyadong halo-halo. Siya ay handa na makita mo ang kanyang mecha ngayon, umaasa na siya rin ay dapat na matututo mula sa kanya. Tuktok ng mainland. Tito, sino siya? Tanong ni Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Zenhua, pwede mo siyang tanungin mamaya kapag naghahapunan ka. Matagal na siyang nakakulong para sa iyo. Ngayong araw alam niyang pupunta ka at espesyal na pumunta rito. Nagdala rin siya ng masasarap na pagkain, kahit ako iyon, hindi rin ako kadalasang nakakatanggap ng ganitong treatment. Para sa akin, si Tang Wulan ay mukhang curious. Tumanggo si Zenhua, medyo nabigla ang iyong kalooban ngayon, at hindi angkop para sa iyo na mag-aral at mag-forge mula sa akin. Tara na at maghintay ng hapunan. Bumalik sa opisina ni Zenhua, palaging pinananatili ni Tang Wulan ang matinding kuryosidad sa kanyang puso. Sino ang Tito Chef? Kung hindi mo maabot ang Super Dao Luo, isa ring makapangyarihang tao sa antas ng title Dao Luo. Isa pa siyang red-ranked mecha division, at dapat sikat siya sa mainland. Sa mga tuntunin ng personal na lakas, natatakot ako na hindi siya magiging mababa sa kanyang Panginoon. Ganun pa man, naaawa pa rin ang tiyuhin. Bakit ganito? Puno ng pagdududa, magkasamang naghintay sina Tang Wulan at Guyu. Inabot ng 1 buong oras bago inihain ang mga pagkain sa mesa. Ang bawat pagkain ay mukhang napakaganda, na may ilang espesyal na aroma, na nagpapagalaw sa hintuturo. Ang unang lumabas ay 4 na mangkok ng sopas. Tila isa lang itong malinaw na sopas na may mahinang bango. Nang makita ang sopas na ito, lumiwanag ang mga mata ni Zenhua, ngumiti siya, at sinabing, Wulan, kinuha ni Uncle Master ang iyong ilaw ngayon. Ang sopas na ito ay tinatawag na Xianling Mushroom Soup. Buti na lang. Ferris. May isang flash ng inspirasyon sa isip ni Tang Wulan, narinig niya ang ganitong uri ng halaman. Si Fairy, ang hari ng fungi, maaari lamang itong ipanganak sa ilang lugar kung saan magkasundo ang yin at yang, at ito ay napakabihirang. Ito ay isang bihirang fungus na tumutubo sa lupa. Kapag ito ay bumagsak sa lupa, mayroon itong mga pagbabago sa enerhiya na katumbas ng 1,000 taong espiritong hayop. Bawat taon ng paglago, magkakaroon ng karagdagang 1,000 taon ng paglilinang.
Hanggang sa ito ay lumago sa 10,000 taon, ito ay babagsak dahil sa sarili nitong enerhiya ay masyadong malaki. Ang fairy bacteria ay hindi magkakaroon ng espiritual na karunungan, ngunit kapag ito ay bumagsak, ang mga sustansya nito ay mabilis na mag-condense. Mabilis lumiit ang volume. Tanging sa oras na ito ang fairies ay ang tunay na tapos na produkto. Ang pambihira ng bagay na ito ay lumampas sa 10,000 taong kaluluwang hayop, at ang mga kinakailangan para sa mga kondisyon ng paglago ay masyadong malupit. Ngunit ang nutrisyon nito ay kamangha-mangha din, at ito ay may epekto ng pag-regulate ng balanse ng yin at yang sa katawan ng tao. Sa madaling salita, pagkatapos kumuha ng fairy fungus, ang balanse ng yin at yang ng katawan ng tao ay magiging partikular na matatag. Ang pinakamalaking bentahe ay hindi madaling malito sa paglilinang. Kasabay nito, maaari rin itong magdagdag ng bakas ng diwa ng diwata sa sarili, at kapag nalampasan ang lahat ng mga bottleneck, mababawasan nito ang mga paghihirap. Ang bagay na ito ay hindi na isang sangkap, ngunit isang kayamanan ng langit at lupa. Ang mga fairy mushroom ay kayumanggi at parang payong sa sabaw. Mayroong isang fairy mushroom sa mangkok ng lahat, ngunit nang ihain ang sopas, maliwanag na inilagay ng tiyuhin na chef ang mangkok sa harap ni Tangulan. Mas malaki kaysa sa mga fairies sa bowl para sa iba. Walang duda na ang mangkok ni Tangulan ang pinakamasustansya. Tito, hayaan mo akong magpalat sa iyo. Sabi ni Tangulan kay Zenhua. Tumawa si Zenhua, tinanggap ito ng iyong uncle filial piety, ngunit ito ay ibinigay sa iyo ng iyong tito chef. Ayokong agawin ang kanyang kabaitan, kaya't inumin natin ito ng mabilis. Habang mainit ito. Ang mga diwata ay hindi lamang mataas sa nutrisyon, kundi pati na rin sa panlasa. Dapat. Ito ay talagang isang kinakailangan. Sa isang subo ng malinaw na sopa sa kanyang tiyan, naramdaman ni Tangulan ang isang pakiramdam na kumalat sa kanyang katawan sa isang iglap, at ang kanyang buong pagkatao ay tila naging magaan at maliksi. Puff! Biglang namula ang mukha ni Tangulan, paano siya makakaubos ng gas sa ganitong oras? Ngumiti si Zenhua at sinabing, ayos lang, tumataas ang kasariwaan, bumaba ang labo, lahat ng tao ay ganito. Nakainom na ako noon, kaya okay lang. Hoy, babae, kumain ka na ba ng fairy mushrooms? Nagtataka siyang tumingin kay Guyu, uminom din si Guyu ng sopas, ngunit hindi tulad ni Tangulan. Oo. Malumanay na tumanggaw si Guyu. Natigilan si Zenhua nang tumingin siya kay Guyu. Hindi lahat ay makakakuha ng diwa ng diwata na ito. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Tangulan kay Guyu, Uncle Gu, si Guyu ay isang tao mula sa spiritual pagoda. Sinamba niya ang deputy master ng spiritual pagoda, at si Tianfeng Daoluo ay isang guro. Biglang napagtanto ni Zenhua, no wonder, disciple kanya. Good, haha. Hindi tinanggihan ni Zenhua ang spirit spread ng pagoda. Bilang isang palsipikado, kailangang magkaroon ng magandang relasyon sa mga pangunahing puwersa. Sa katunayan, ang mga pangunahing puwersa ang magkukusa upang bumuo ng isang magandang relasyon sa kanya. Ngayon, hanggat ang lahat ng 4 na karakter na armor sa labanan ay nabuo sa modernong panahon, halos lahat sila ay nauugnay sa master craftsman na ito. Bahagyang tumanggaw si Guyu, ngunit hindi nagsalita. Sa pamamagitan ng isang mangkok ng malinaw na sopa sa kanyang tiyan, nagulat si Tangulan nang makitang sa sobrang gana, nabusog siya. Ito ay kung gaano kalakas na nutrisyon ang kinakailangan upang makagawa ng gayong pakiramdam. Ito ay hindi lamang isang tiyak na lokasyon na nakakapagod. Sa mga oras na ito, naramdaman na lang niya na bukas ang lahat ng butas ng pawis sa katawan, at bahagyang humihinga. Sa bawat paghinga, gumagaan ng kaunti ang kanyang katawan. Ang maputik na hangin ay ibinuga at ang malinaw na hangin ay tumataas. Ito ay talagang isang magandang bagay. Kahit na ang kanyang espiritu o kapangyarihan ay hindi malinaw na bumuti. Ang hininga ng dugo ay hindi naging mas malakas, ngunit ito ay mas dalisay. Matapos masira ang pang-4 na selyo, na-absorb niya ang karamihan sa asensya ng Golden Dragon King, ngunit may natitira pa rin sa mga paa. Sa oras na ito, apektado ng epekto ng fairy fungus, ito ay hinihigop at hinihigop sa kanya. Matapos ang pambihirang tagumpay ng ika-4 na selyo, ang sigla at dugo ay naging mahusay. Ang pag-asa sa pagkain upang mapabuti ang paglilinang ay kahanga-hanga lamang. Sa buong inaasahan ni Tangulan, ang mga delicacy ay patuloy na inihahain. Kasama ang fairy mushroom soup, 8 ulam lang sa kabuuan, at ang bawat ulam ay hindi masyadong malaki, ngunit lahat sila ay napakaselan. Ngunit ito ay sapat na, lahat ng mga ito ay masasarap na pagkain mula sa langit at lupa. Hindi lamang ang lasa ay mabuti, ngunit ang enerhiya na nilalaman ay masyadong malakas. Pagkatapos kumain, naramdaman ni Tangulan na hindi na siya makatagal. Kumukulo ang dugo sa kanyang katawan, at bahagyang pinagpapawisan ang kanyang buong katawan habang umuusok. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito mula nang magsimula siyang kumain. Ang pinakasimpleng 4 na salita upang ilarawan ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay ang labis na nutrisyon. Malinaw na naramdaman ni Tangulan na hindi na niya kailangan pang kumain ngayong gabi, hanggat patuloy niyang tinutunaw ang mga sustansya sa kanyang katawan.
Tunay na isang napakagandang gawain ang kanyang katawan, gaano man karami ang sustansyang na-absorb niya, palagi siyang hindi nasisiyahan, at mabilis ang kanyang panunaw. Ngunit walang alinlangan, ang mga pagkain ito na gumagamit ng langit at lupang espiritu bilang hilaw na materyales ay maglalatag ng matibay na pundasyon para sa kanya upang masira ang ikalimang selyo sa hinaharap. Napakasarap, salamat, Uncle Chef. Tiningnan ni Tang Wulan ang chef ng may paggalang. May ngiti sa pambihirang mukha ng chef, salamat hindi na kailangan, may sasabihin ako sa iyo. Sabi mo. Nag-isip sandali ang chef at sinabi, mag-usap tayo mag-isa, sumama ka sa akin. Habang nagsasalita, tumayo siya at papasok na sana sa loob. Bagamat hindi alam ni Tang Wulan kung bakit, ngunit maikli ang kanyang bibig, nagmamadali rin siyang tumayo. Sa sandaling ito, mabilis na kumatok ang pinto ng maliit na karinderya. Anong problema? Bahagyang kumunat ang noo ni Zhenhua, dahil kadalasan ay hindi siya ginagambala ng sinuman dito. Presidente, may nangyaring mali sa bulwagan, at may dumating para manggulo. Isang nagmamadaling boses ang nagmula sa labas ng pinto. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhenhua, pumasok ka at sabihin. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Mabilis siyang naglakad papunta kay Zhenhua at sinabi sa mahinang boses, President, hindi ko alam kung saan nanggaling ang dalawang tao, isa malaki at isa maliit. Dapat ganoon din ang mas matanda. Isang dalubhasang panday sa antas ng craftsman, nag-alok siyang hamanin kami sa pamemiki. Ngunit hindi siya ang gumawa ng baril, kundi 6 na taong gulang lamang ang kanyang dinala. Oh, kakaiba ang itsura ni Zhenhua. Matapos ang napakaraming taon, hindi pa nangyari ang ganoong bagay sa headquarters ng Blacksmiths Association kung saan siya nakaupo. Kakaiba talaga na may dumating para hamanin siya. Okay, pumunta ka at tingnan mo. Tulad ng sinabi niya, tumayo siya, lumingon at sinabi sa chef, umalis na kayo at mag-usap muna, pupunta ako kaagad kapag umalis ako. Kumunat ang noo ng chef, dapat may maglakas loob na hamanin ang pinto. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa ating mga pangyayari. Saglit na natigilan si Zhenhua, tumango, at sinabing, ayos lang. Tara na. Natural na sumunod sina Tang Wulan at Gu Yu, at sumakay ang apat sa elevator pababa. Pagdating nila sa Hall of the Blacksmiths Association, siksikan na ang hall. Presidente. President, nandito ka na. Sunod-sunod na narinig ang mga pagbati, at kasabay nito, ang daloy ng mga tao ay natural na humiwalay sa isang daanan, na nagpapahintulot sa 4 na tao ni Zhenhua na maglakad patungo sa gitna ng bulwagan. Dito, si Zhenhua, bilang pangulo, ay may ganap na impluwensya. Sa gitna ng bulwagan ay nakatayo ang 2 tao, isang matanda at isang maliit. Ang mga matatanda ay parang mga nasa 60s o 70s, ang kanilang buhok ay kulay abu, ang kanilang tangkad ay matangkad at matibay, at ang kanilang mga mata ay napakalalim, walang labo ng mga matatanda. Ang ibang tao ay hindi lamang bata, kundi pati na rin ang isang batang babae, na mukhang 15 o 6 na taong gulang, mukhang napakaganda, at may payat na pangangatawan. Ang pinakakaakit-akit ay ang kanyang mga palad. Ang mga palad ay kasing puti ng jade, at ang mga daliri ay partikular na payat. Ang laki ng palad ay hindi mas mababa kaysa sa isang may sapat na gulang na lalaki ngunit higit na balingkinitan. Lumitaw ang 4 na Zhenhua, at natural na tumingin ang mga mata ng kabilang panig. Dumiretso ang mukha ng matanda, ngunit ang master craftsman na si Zhenhua. Ngumiti si Zhenhua at tumango, hindi ko alam kung saan nanggaling ang taong ito. Mahinahong sinabi ng matanda, ang pinagmulan ay hindi mahalaga, ang matandang babae na si Changgang Yan, sa pagkakataong ito ay pumunta ako dito upang hamanin ang nakababatang henerasyon ng Forge Association. Siguro kung ang Forge Association ay may mga natatanging talento na maihahambing sa aking mga disipulo. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhenhua, ang asosasyon ay isang lugar para makipag-usap ang mga peke. Siyempre, posible na matuto sa isa't isa, ngunit hindi maganda para sa iyong kamahalan na magkaroon ng ganoong kalaking tanyag na nakakaapekto sa ibang mga tao dito. Mataimtim na sinabi ng matanda, gusto ko lang i-verify kung ang Association of Blacksmiths ay magaling. Bakit, si President Zhenhua, bilang isang master craftsman, ay natatakot na hindi siya magtagumpay? Pagkasabi pa lang niya nito ay nagkagulo na sa paligid niya, at pati mga sigaw ng pagmumura. Si Zhenhua ay may mataas na prestihiyo sa Forge Association. Itinaas ni Zhenhua ang kanyang kamay, at biglang tumahimik ang paligid. Paano mo gustong ikumpara? Ito ang punong tanggapan ng Blacksmiths Association. Sa harap ng mga hamon, walang pagpipilian si Zhenhua. Kung hindi, maaapektuhan ang reputasyon ng Blacksmiths Association. Sa anumang kaso, ang agarang hamon ay dapat natalakayin sa susunod. Itinuro ng matanda ang batang babae sa tabi niya, at sinabing, ito ang munting apprentice na si Lin Yuhan. Ang patas ay mas patas kaysa sa pamemiki. 1-to-1. Hanggat ang isa sa mga panday mong wala pang 20 taong gulang ay kayang talunin siya, kahit na matalo tayo. Talo tayo. Sasali tayo sa Blacksmiths Association. Ngumiti si Zhenhua at sinabing, paano kung manalo? Paano kung matalo?
Mataimtim na sinabi ng matanda, kung manalo tayo, wala na tayong hihilingin pa, kailangan lang natin na aminin ni Pangulong Zhenhua ang pagkatalo. Kung matalo tayo, sasali tayo sa Blacksmiths Association at susundin ang mga tagubilin mo. Tila ito ay tila isang patas na laro. Kung natalo ka, sundin ang iyong mga tagubilin. Kung manalo ka, kailangan mo lang si Zhenhua para umamin ng pagkatalo. Ngunit sa katunayan, ang isang ito ay isang lansihin. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa dispatch? Ito ay napakapangkalahatan at mahirap tukuyin. Ang pagsuko ni Zhenhua ay simpleng sabihin, ngunit si Zhenhua mismo ay isang henerasyon ng mga dalubhasang manggagawa. Ngayon, ang unang panday ay siya ring pangulo ng samahan ng panday. Kung aaminin niya ang pagkatalo, katumbas ito ng pag-amin ng buong asosasyon ng panday. Talagang isang malaking dagok ang prestihiyo ng samahan ng mga guro. Hindi patas, hindi patas. Naintindihan naman agad ng mga matatalino sa paligid ang ibig sabihin ng matanda at napasigaw sila ng malakas. Lahat, tumahimik. Mahinahong sabi ni Zhenhua. Ang Great Hall ng Noo ay biglang tumahimik. Oo, sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Kung matalo ang iyong kamahalan, hindi mo na kailangang makinig sa ipinadala ko. Sa hinaharap, maaari kang makipag-usap ng higit pa. Ang mga Forging Masters ay orihinal na isang pamilya, at ang mundo ay walang kinalaman sa iba. Hanggat ang lahat ay nasa linya para sa pursuing the forging peak and working hard, everything else was vain. Napaka-atmospheric ng mga sinabi ni Zhenhua, ngunit bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chang Gongyan nang marinig niya ito. Nang makita ang malalim na titig ni Zhenhua, kumislap ang kanyang mga mata. Maghanda ng 2 forging table. Sabi ni Zhenhua sa staff. Oo. Hindi magiging madali ang paghahanda ng forging table sa Forge Association. Makalipas ang maikling panahon, nasa gitna na ng bulwagan ang 2 forging table. Hindi ko alam tungkol kay President Zhenhua, sino ang kukuha ng shot? Tanong ni Chang Gongyan sa malalim na boses. Ngumiti si Zhenhua nang walang pakialam, Wulan, halika na. Oo, kuya. Dahan-daang humakbang si Tang Wulan at tumayo sa likod ng forging platform sa kanyang tagiliran. Sa pagpapakita pa lang niya ay nakilala agad siya ng maraming palsipikado sa paligid. Ang Tang Wulan ay dating isang malaking palabas dito. Nang makita si Tang Wulan, bahagyang sumimangot si Chang Gongyan. Ang binatang ito ay mukhang hindi siya magiging mas matanda kay Yuhan. Si Yuhan ay isang pambihirang henyo na hindi pa nakikilala sa loob ng isang siglo. May isa pa kayang forging genius na nabigo. Tumayo si Lin Yuhan sa tapat ni Tang Wulan, at nang makita niya ang gwapong batang lalaki na halos kasing edad niya, nagulat din siya. Habang tumatanda siya, unti-unting lumalabas ang alindog ni Tang Wulan, na may malaki at malinaw na mga mata, mahahabang pilikmata, tuwid na ilong, at gwapong mukha. Hindi lang siya gwapo, pero natural na may affinity siya. Puno ng sikat ng araw at sariwang amoy ang buong katawan. Para sa mga batang babae sa parehong edad, ito ay natural na magkaroon ng isang malaking atraksyon. Sinabi ni Zhenhua kay Changgang, Brother Changgang, paano mo gustong subukan ang isang ito? Malinaw na nagpasya si Chang Gongyan sa kanyang isip matagal na ang nakalipas, at hindi siya magalang, at agad na nagsabi, ang pinakasimpleng paghahambing ng lakas ng panday ay ang pagdalisay ng metal. Mas mainam na magkaroon ng 2 laro. Sa unang laro, pumili kami ng isang metal at hayaan silang 2 na magsagawa ng paglilinis. Sa pangalawang sesyon, pumili ka ng isang metal at hayaan silang maglinis. Pagkatapos ng 2 sesyon, mas mahusay na makita ng mga tao ang lahat ng mga sesyon. Si President Zhenhua ay isang henerasyon ng mga dalubhasang manggagawa. Hindi ito mahirap. Mabuti. Hindi na nagsalita si Zhenhua, at agad na pumayag. Pagkatapos ay umatras siya at ibinigay ang gitnang korte. Kung paanong may tiwala si Chang Gongyan sa kanyang mga disipulo, lubos din ang tiwala niya kay Tang Wulan. Hindi rin siya naniniwala na may mga taong kapareho ng edad na mas may kakayahang magpanday kaysa kay Tang Wulan. Tumingin si Tang Wulan kay Lin Yuhan sa kabilang bahagi, iniunat ang kanyang kamay at gumawa ng pakiusap, pakipili muna ng metal. Pipili ko ang asul na buntis na tanso. Walang pagdadalawang isip na sabi ng dalaga. Nang marinig ang 3 salitang asul na buntis na tanso, bahagyang nag-iba-iba ang mga mata ni Tang Wulan. Kabilang sa mga bihirang metal, ang asul na buntis na tanso na ito ay talagang napakahirap na huwad. Ang asul na buntis na tanso ay may mahusay na aktibidad sa loob, kaya dapat itong patuloy na magsuklay sa panahon ng proseso ng paglilinis, at ang aktibidad ay hindi dapat nakakalat. Ang paglilinis ay napakahirap. Okay. Please. Di nagtagal, 2 piraso ng asul na buntis na tanso ng pantay na dami ang ipinadala sa forging table. Long Baoyan man o Zhenhua, pareho silang top figure sa forging. Ang mga bihirang metal ay kailangan lamang tingnan ito upang hatulan na ang 2 piraso ng mga bihirang metal ay halos magkapareho sa kalidad. Tumingin si Lin Yuhan kay Tang Wulan, at tumingin si Tang Wulan sa kanya nang nakangiti, sige. Tumanggo si Lin Yuhan, ang kanyang mga mata ay naging nakatuon sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay asul, at nang sila ay pumasok sa estado ng konsentrasyon, sila ay biglang lumiwanag tulad ng isang pares ng mga sepiro.
Habang nakaunat ang mga braso sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, dalawang sinag ng liwanag ang kumikislap, at dalawang martilyo ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang buong katawan nitong pares ng forging hammers ay kumikinang na may asul na yinging luster. Hindi magawa sa asul na buntis na tanso ang material. Ang pattern sa itaas ay nagpapakita ng isang kahangahangang pattern ng vortex, na malinaw na sinukli at kumpleto, at may mahinang nakikitang paghiging sa loob ng hininga ng buhay. Espiritu forging asul na buntis tanso martilyo. Si Tang Wulan ay kahanga-hanga, at tila ang kalaban na ito ay hindi ganoon kadaling harapin. Dapat ay may espesyal na bagay para sa kanya upang magamit ang asul na buntis na tansong martilyo. Ang parehong ay itinaas gamit ang parehong mga kamay, dalawang pilak na ilaw ang kumikislap, at ang Spirit Forging Heavy Silver Hammer ay nagsimula dito. Si Chang Gangyan ay nakatitig kay Tang Wulan. Nagawa siyang ipadala ni Master Zhenhua. Ang binatang ito ay halatang pambihira, ngunit nang makita niya ang pilak na martilyo ni Tang Wulan, agad siyang napanatag. Ang immersion na pilak at asul na buntis na tanso ay mababa sa kalidad ngunit marami. Ito ay hindi isang bihirang metal sa parehong antas, ngunit ang pag-forge ng mga martilyo ay ang pinakamahalagang bagay para sa isang forge. May agwat sa kalidad ng pagpapanday ng mga martilyo, at natural na magkakaroon ng mga puwang sa proseso ng pagpapanday. Pagkatapos ng calcination, dalawang piraso ng asul na buntis na tanso ang bumangon mula sa forging table ng sabay. Halos magkasabay na nagsimula ang pagpapanday ng magkabilang panig, at maging ang mga galaw ay eksaktong pareho. Bahagyang tapikin ang kaliwang kamay na martilyo sa asul na buntis na tanso. Ngunit ang epekto ay medyo iba. Ang kaliwang espiritu ni Tang Wulan na nagpapanday ng pilak na martilyo ay nahulog sa asul na buntis na tanso, na gumawa ng tatlong malulutong na tunog ng ding, ding, ding. Ito ay ang Stackham Hammer espesyal na epekto. Sa kabilang banda, nahulog ang martilyo ng batang babae na si Lin Yuhan sa asul na buntis na tanso, ngunit walang tunog, sa halip ay may mga ripple na marahang umaalog. Ang huwad na asul na buntis na tansong martilyo sa kanyang kamay ay tila nabuhay, at ang umiikot na pattern ay tahimik na umiikot. Ang piraso ng asul na buntis na tanso na hinawakan nito ay may mga ripples, at ang komplikadong texture ay biglang nagpakita ng mga palatandaan ng bahagyang pagsusuklay. Ganun din ang special effect. Ang special effect ng Ling Forging Blue Pregnancy Copper Hammer ay Bridang. Oo, alagaan at alagaan. Ang espesyal na epekto na ito ay natatangi sa asul na buntis na tanso, at maaaring hindi masyadong halata para sa iba pang pag-forging ng metal, ngunit ang target ay asul na buntis na tanso, na nagpapakita ng kamangha-manghang epekto kapag ito ay dumating. Kahit si Zhenhua iyon, hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot nang makita ang eksenang ito. Mukhang pinaghandaan na ang kabilang partido. Hindi pumunta si Tang Wulan upang makita si Lin Yuhan, pinasok niya ang kanyang sariling mundo mula pa sa simula ng panday. Ang kailangan niyang gawin ay kunin ang kanyang pinakamahusay na estado at pandayin ang kanyang sariling limitasyong metal. Sa pagkakataong ito, kinakatawan ko ang aking tiyuhin, at ang buong Association of Blacksmiths. Huwag kailanman mawawala. Sabay na nagsimula ang pagpapanday ng dalawang panig. Ang pares ng pilak na panday na martilyo ni Tang Wulan ay nanginginig na parang kidlat, at sa tuwing itinataas ang martilyo, may umaalulong na malakas na hangin, at ang napakalaking puwersa ay nagdulot sa pilak na martilyo at sa asul na buntis na tanso na madikit dito. Dumagundong ng marahas. Ang buong bulwagan ay tila nanginginig, at kasama ng mga espesyal na epekto ng Stackham Hammer, ang forging na ito ay tiyak na mailalarawan bilang Xuanhei. Sa kabilang banda, ang pagpapanday ni Lin Yuhan ay ganap na kabaligtaran sa kanya. Ang pagpapanday ni Tang Wulan ay parang bagyo, habang ang pagpapanday ni Lin Yuhan ay kasing siksik ng bundok. Sa bawat oras na bumagsak ang isang martilyo, ito ay humihinto sa asul na buntis na tanso sa loob ng ilang segundo, at ang kanyang espiritual na huwad na asul na buntis na tansong martilyo ay hindi tumalbog. Kapag ang asul na buntis na tansong martilyo ay nahulog sa metal, isang click ang lilito. Sa isang tunog, makikita mo ang electric light na umuugoy pababa mula sa asul na buntis na tansong martilyo at na-injected sa asul na buntis na tanso. Ang panloob na texture ng asul na buntis na tansong metal ay biglang nagbago ng mabilis, at ang panloob na texture ay mabilis na naging regular. Raiden Purification. Ang kanyang espiritong katangian ay dapat na nauugnay sa kulog at kidlat. Sabay-sabay na naghusga si Zhenhua, at kasabay nito, isang pagtataka ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang pagsasanay ng paglilinis ng metal na may kidlat ay napakabihirang. Hindi lamang ito nangangailangan ng napakataas na martial arts, ngunit nangangailangan din ng napakataas na kontrol. Ang lakas ng pag-iisip ng batang babae ay dapat na napakalakas, kung hindi, imposibleng makontrol ng maayos ang kidlat. Ang parehong forging ay kasalukuyang isinasagawa. Halos magkatitigan sina Chang Gangyan at Zhenhua sa mga disipulo ng isa't isa. Nagulat si Zhenhua, paanong hindi magugulat si Chang Gangyan? Mula kay Tang Wulan, hindi siya nakaramdam ng anumang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu, ibig sabihin, sa proseso ng pagpapanday, umasa siya sa sarili niyang kapangyarihan sa halip na sa Spirit Power Hammer.
Bagamat isa lamang itong lumulubog na pilak na martilyo, ang lumulubog na pilak na martilyo ay umabot sa antas ng espiritual na pagpapanday, at ang bigat nito ay lubhang nakakatakot. Sa kamay ng binatang ito, kasinggan ng balahibo. Nahulog ang martilyo, mahuhusgahan ito mula sa tunog na mas mabigat ito kaysa sa Tianjun, at ang bilis ay napakabilis, ang batang ito ay ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan. Ang likas na banal na kapangyarihan ay walang alinlangan na pinakaangkop para sa panday, ito ay isang purong likas na kalamangan. Bukod dito, hindi nagtagal ay natuklasan ni Chang Gangyan na bagamat mabilis na nahulog ang mga dobleng martilyo ni Tang Wulan, hindi sila kailanman nagmamadali. Sa bawat oras na ang isang martilyo ay nahulog sa asol na buntis na tanso, ang panloob na texture ng asol na buntis na tanso ay matalinong ililikas, ngunit talagang wala. Huwag paikliin at gusot. Malinaw na pamilyar din siya sa mga katangian ng mga metal. Mabuting tao, mayroong isang batang forge sa Blacksmiths Association, kahit sa ika-4 na antas. Hindi katakatakang si Zhenhua ay sobrang kumpiyansa. Bang! 2 piraso ng asol na buntis na tanso ang sabay na kuminang. Ito ay tumagal lamang ng wala pang 1 minuto sa kabuuan, at ang daang forging ay nakumpleto halos sa walang partikular na pagkakasunod-sunod. Ang 2 piraso ng asol na buntis na tanso ay may kumikislap na halo at regular na mga texture, at ang mga ito sa una ay nagtataglay ng estado ng pagdalisay ng metal. Pero halatang hindi titigil ang pagpapandayan ng dalawa dahil dito, tutok na tutok ang kanilang mga mata, hindi pa sila nagkakatinginan, nakatutok lang sila sa sarili nilang pagpapanday. Gaano man karahas ang pagtama ni Tang Wulan, ang bilis ng pagpanday ni Lin Yuhan ay mananatiling pareho, ngunit kapag bumagsak ang 2 martilyo, ang liwanag ng kulog at kidlat ay nagiging mas maliwanag at mas maliwanag. Habang lumalakas ang output ng spirit power, nagsimulang lumitaw ang spirit ring sa kanyang katawan. 1 lap, 2 lap, 3 lap, at 4 na lap. Ang buong 4 na bilog ng spirit rings ay puro purple. 4 na ring soul sect. Ang babaeng ito ay naging isang 4-ring soul sect, at lahat sila ay nasa antas ng 1,000 taong gulang na soul ring. Kahit nasa antas ng isang soul master, ang babaeng ito ay isang walang karanasan na henyo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok, ang isang pares ng espiritual na huwad na asol na buntis na tansong martilyo ay parang extension ng kanyang katawan, ang 2 martilyo ay nahulog, at bawat pambobomba ay dinadala ang asol na buntis na tansong metal sa tuktok ng langit. Ang kidlat ay hindi nakakapinsala sa metal, ngunit mapanlikha nitong inaayos ang panloob na istruktura nito. Magiging mas ligaw si Tang Wulan dito, ang isang pares ng espiritong gumagawa ng mabibigat na pilak na martilyo ay patuloy na umaatungal, at ang asol na buntis na tanso ay lumiit sa bilis na maaaring makita ng mata. Ang 2 panig ay may iba't ibang paraan ng pagpapanday, ngunit ang layunin ay pareho. Purification. Lubhang dinadalisay. Boom, boom. Ang 2 sinag ng liwanag ay sabay na kumikinang, si Chen Jin ay naliwanagan. Isang produkto. 2 piraso ng asol na buntis na tanso ang bumangon na may malakas na sinag ng liwanag ng sabay, at ang parehong sinag ng liwanag ay tumaas 5 talampakan ang layo. Mula sa mata, medyo mahirap makilala, at kahit na ang oras ng pagsikat ay halos pareho. Sa wakas ay pansamantalang tumigil sina Tang Wulan at Lin Yuhan at nagkatinginan ng hindi malay. Nang makita nila na ang asol na buntis na tansong napik ng kabilang partido ay may ganoong liwanag, hindi nila maiwasang magpakita ng pagtataka. Obvious, sa nakaraang forging, ipinakita ng kalaban ang isang kakayahan na hindi mas mababa sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang kanilang kompetisyon ay nagsimula pa lamang mula sa sandaling ito. Ang kakayahang dumating upang hamunin ang nakababatang henerasyon ng Blacksmiths Association, malinaw na hindi maaaring maging limitasyon ni Lin Yuhan ang Chen Forge. At ang limitasyon ni Tang Wulan, natural, ay higit pa riyan. Tumagal ng ilang segundo ang libo-libong forging halo bago dahan-daang bumagsak, at nagsimula muli ang pagpapanday ng dalawa. Ang pares ng spiritual forging na asol na buntis na tansong martilyo ni Lin Yuhan ay nagbanggaan, na nagdulot ng mahinang huni, at biglang, ang liwanag na tumataas mula sa asol na buntis na tansong metal sa kanyang harapan ay bahagyang nag-iba-iba, na tila ito ay isang tugon. Bahagyang sumimangot si Zhenhua, at sinabi sa kanyang puso na hindi ito maganda. Ang pagpapanday ng asol na buntis na tanso na may espiritual na forging asol na buntis na tanso na martilyo mismo ay sinasamantala, hindi banggitin na ang kanyang pares ng espiritual na forging asol na buntis na tanso na martilyo ay mayroon ding mga espesyal na epekto ng pag-aalaga, likas na nagtataglay ng kakayahang tumawag ng hininga ng buhay ng asol na buntis na tanso. Sa proseso ng spiritual forging, malinaw na mas madali ito kaysa kay Tang Wulan. Ang antas ng tagumpay ng espiritual na pagpapanday ay makikita mula sa iba't ibang aspeto, at ang kalidad ng espiritual na pagpapanday ay magiging iba sa huli. Sa pagkakataong ito, maaaring hindi madaling manalo si Tang Wulan. Ang pagpapanday ni Tang Wulan ay lubos na kasiya siya. Kung ikukumpara sa mga nakaraang marahas na bagyo, ang kanyang panday ay mas mabagal. Sa ilalim ng kanyang mga paa, tumaas ang 3 lilang singsing ng espiritu. Upang makapasok sa spirit forging, dapat kang tulungan ng espiritong kapangyarihan. Nang makita ang kanyang 3 singsing, isang malabong ngiti ang lumabas sa mukha ni Chang Gangyan.
Kapag ang puwang sa paglilinang ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay ang puwang sa lakas ng pandayan. Kung walang sapat na suporta sa kapangyarihan ng kaluluwa, ang pagpapanday ay hindi maaaring higit pa. Ang pagpapanday ng dalawang panig ay naging sanhi ng labis na pagkaadik ng mga nakapaligid na palsipikado, lalo na ang pagpapanday ni Tang Wulan, na may matibay na pundasyon, tulad ng isang aklat-aralin. Ang kanyang espiritu ay ganap na puro, at sa bawat pagtambulan ng martilyo, tinatawag niya ang sigla ng asul na buntis na tanso, na nagbibigay dito ng misteryo ng kaluluwa. Ang bilis ng forging ng dalawang panig ay matatag, ngunit ang ilaw sa asul na buntis na tanso ay nagsimulang magbago ng iba. Ang asul na buntis na tanso sa harap ni Lin Yuhan ay may mga regular na vortices sa bawat panig. Sa panahon ng proseso ng forging, ang kulog at kidlat ay hindi na lamang purification, kundi direktang isinama dito, na ginagawang parang isang madilim na ulap ang puyaw ng tubig, at may mga mahinang kidlat sa loob. Para bang sa piraso ng asul na buntis na tanso, mayroong isang mundo ng marahas na bagyo. Ang asul na buntis na tanso ni Tang Wulan ay may parehong kahangahangang pattern, ngunit sa mga tuntunin ng aktibidad, ito ay malinaw na hindi kasing ganda ng kay Lin Yuhan. Kahit na makumplito rin ang spirit forging, tiyak na mas mabagal ang bilis kaysa kay Lin Yuhan. Ito ang agwat sa pagitan ng pag-forging ng mga martilyo at ang pagkakaiba sa mga pamamaraan ng forging. Paunti-unting lumipas ang oras, 30 minuto pagkatapos pumasok sa proseso ng espiritual na pagpapanday. Ang mga dobleng martilyo ni Lin Yuhan ay biglang umangat ng sabay, at pagkatapos ay dahan-daang nahulog. Sa isang iglap, ang malalaking kulog at kidlat ay sumambulat sa kanyang buong katawan, kasing kapal ng braso, at ang ilaw ng kuryente ay naturok sa kanyang mga kamay sa isang pares ng espiritual na forging blow na buntis na tansong martilyo, at pagkatapos ay itinurok sa asul na buntis na tansong metal. Ang asul na buntis na tansong metal ay nanginginig ng gusto, ang electric light ay nasilaw, ang nakasisilaw na asul na liwanag ay nakasisilaw, at ang hininga ng buhay ay kusang lumabas. Isang umiikot na halo ang lumitaw sa paligid nito. Isang malalim na ungol ang narinig. Metal whimpers, bagong buhay. Ang paggawa ng espiritu ay matagumpay. Ang katawan ng kulog at kidlat ni Lin Yuhan ay na-inject ng ilang minuto bago ito dahan-daang huminto. At ang piraso ng asul na buntis na tanso, na isang katlo lamang ang laki ng orihinal, ay naglalabas ng isang malinaw na kristal na asul na liwanag, ang panloob na pattern ay ganap na buhay, at ito ay tumatakbo ng regular, at may mahinang flash ng electric light sa loob. Ito ay hindi ordinaryong espiritual na pagpapanday, ngunit ang katangiang ipinagkaloob sa espiritual na pagpapanday. Bilang karagdagan sa mga orihinal na katangian nito, ang piraso ng asul na buntis na tanso ay binigyan din ng karagdagang mga katangian ng kidlat. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 3 beses kaysa sa parehong espiritual na forging asul na buntis na tanso. Ang isang 15 o 6 na taong gulang na batang babae ay maaaring gawin ang hakbang na ito, tiyak na mailalarawan ito bilang pagkabigla. Hindi ito ang kayang gawin ng isang karaniwang panday sa ikalimang antas. Natalo si Tang Wulan, at halos lahat ay may parehong ideya. Sa iba pang mga bagay, hanggang ngayon, ang espiritual na pagpapanday ni Tang Wulan ay hindi pa natatapos. Ngunit sa katunayan, sa ilalim ng normal na mga kalagayan, imposible para sa isang Panginoon ng espiritong may 3 singsing na makumplito ang espiritual na pagpapanday. Ang pagpapanday ni Tang Wulan ay napakaseryoso, at hindi siya naapektuhan ng mga pagbabago sa aura ng kabaligtaran na tao. Sa tuwing nahulog ang Shenyin Hammer, dinadala niya ang kanyang konsentrasyon at pagtawag sa kanya. Hindi man lang siya nagmamadali, nakikipag-usap siya sa asul na buntis na tanso, paunti-unti niyang tinatawag ang sigla nito, hindi masyadong nagpapasigla, ngunit hinahayaan lang nagisingin ito mismo. Lumipas ang 10 minuto, lumipas ang 30 minuto. Siya ay gumastos ng higit sa 2 beses kaysa sa kabilang partido, at ang asul na buntis na tanso sa kanyang harapan ay nagsimulang lumiwanag sa isang malambot na halo. Ang whirlpool ay hindi umiikot sa bawat panig, isa lamang sa harap, ngunit ang whirlpool ay dahan-daang lumilitaw, malinaw na asul, walang anumang mga dumi, na nagbibigay sa mga tao ng nakakapreskong at komportableng pakiramdam, nang walang mga artificial na bakas, higit pa ito ang hininga ng buhay. Ano siya? Pagkatapos ni Lin Yuhan sa kanyang pagpanday, seryoso niyang pinagmamasdan ang pagpanday ni Tang Wulan. Nakikita niya sa nakaraang pagganap ni Tang Wulan na tiyak na ito ay isang malakas na kalaban. Siyempre, hindi niya akalain na si Tang Wulan ay mananalo sa kanyang sarili. Lalo na sa larong ito, 2 beses na siyang gumugol ng oras kaysa sa sarili niya. Kahit na sa wakas ay makumplito niya ang espiritual na pagpapanday, una sa lahat ang kanyang kalidad ay malamang na hindi mas malakas kaysa sa kanya. Kasabay nito, siya kung gumugugol ka ng maraming oras, mawawalan ka ng mga puntos. Sa dinami-dami ng taong nanunood, hindi ka mapahiya. Gayunpaman, nang makita niya ang kakayahang ipinakita sa harap ni Tang Wulan, lihim na nayanig ang kanyang puso. Kung ang espiritual na ehersisyo na ibinigay niya ay nagbibigay buhay, kung gayon si Tang Wulan ay nananawagan ng buhay ngayon. Hindi niya direktang binibigyang buhay ang piraso ng asul na buntis na tanso na ito sa pamamagitan ng forging at soul power injection,
ngunit dahan-daang ginaisang ang asul na buntis na tanso sa pamamagitan ng maliit na bit ng sigla ng magkaroon ng espiritu si Shenwan. Ang Spirit Forging ay nahahati din sa maraming paraan, ang paraan na ginamit niya sa oras na ito ay ang pinakamahirap, ngunit ang espiritual na forging metal na huwad sa ganitong paraan ay siya ring pinakamasigla sa mga tuntunin ng sigla, at sa parehong oras ang pinaka-espiritual. Ngunit nangangailangan ito ng malakas na kapangyarihan ng kaluluwa bilang suporta, at sa parehong oras, dapat itong patuloy na mag-inject ng sigla sa espiritual na forging metal. Ang kanyang martial spirit ay dapat na nauugnay sa sigla, kung hindi, imposibleng makamit ito. Karamihan sa mga Spirit Masters ay hindi ito magagawa maliban kung ang Spirit Master ay handang ibigay ang kanyang life force. Nalaman ito ni Lin Yuhan, at natural na nalaman ito ni Chang Gangyan. Kumunat ang noo niya at tumingin sa pamemeki ni Tang Wulan. Ang pamamaraang ito ng forging na pinili ni Tang Wulan ay mas bihira, at hindi ito napakadaling magtagumpay. Mayroon lang siyang 3 ring soul power cultivation base, kaya ba niya itong suportahan? Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan nila na ang espiritu ng kapangyarihan ni Tang Wulan ay tila napakalakas at siksik, na hindi nakaapekto sa kanyang pag-forging kahit kaunti. 1 oras at kalahati na ang nakalipas. Sa wakas, ang dobleng martilyo ni Tang Wulan ay biglang nahulog. Habang huminga siya ng malalim, ang asul na buntis na tanso ay natural na gumawa ng malinaw at madamdaming tunog ng paghiging. Ito ay isang masayang tunog, tulad ng isang nagising na bata, na may malakas na hininga ng buhay. Ito ay naging isang maliit na asul na liwanag na nag-anod, ngunit iniksyon sa katawan ni Tang Wulan. Buhay feedback. Espiritu na nagpapanday ng paglikha. Ito ang katangiang taglay ng pinakamataas na antas ng espiritual na pagpapanday. Umabot na ba sa ganoong antas ang kanyang espiritual na pagpapanday? Umalangaw-ngaw ang mga tagay at sipol sa buong bulwagan sa isang iglap, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan. Oo, pagkatapos ng napakahabang panahon ng paglilinang, bagamat ang kanyang espiritong kapangyarihan ay malayo pa sa ika-4 na ranggo, sa ilalim ng impluwensya ng Profound Heaven Technique at ng kanyang sariling dugo, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay may natatanging kalamangan sa mga tuntunin ng lalim at pagpapatuloy nito. Lalo na ang pangunawa niya sa buhay. Ang mga punto ng kontribusyon ng eksklusibong lugar ng pagsasanay ay hindi ginagastos ng walang kabuluhan. Doon, nararamdaman niya ang pagbabago-bago ng buhay ng mga halaman araw-araw, na nagbibigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa buhay. Isinama niya ang mga ito sa kanyang sariling paglilinang at sa kanyang sariling pagpapanday, at noon lamang siya umunlad ngayon. Ang rate ng tagumpay ng Spirit Forging ay nalampasan ng karamihan sa ika-5 antas ng Spirit Masters, at ito ay ang paglikha ng Spirit Forging. Kahit na ang oras ay mahaba, ang kalidad ay iba. Maaaring i-rework ang Chuang Shengling Forging Metal, bagamat hindi ito ma-upgrade sa Soul Forging level dahil hindi ito ginagawa ng sabay-sabay, ngunit maaari itong i-melt forging. Ito lamang, ang halaga ng espiritu ng paglikha na ito na nagpapanday ng metal ay higit pa kaysa sa ordinaryong espiritong nagpapanday ng metal. Ang mahinang paghiging ay tumagal ng kalahating minuto bago dahan-daang nagpahinga. Ang piraso ng spiritually forged na asul na buntis na tanso ay hindi kasing ganda ng piraso na pinik ni Lin Yaxi, ngunit ito ay transparent, at ang panloob na liwanag ay regular na kumikislap, na parang ito ay ang puso ng tao na tumitibok ng ganoon, at ito ay hindi may larawan. Ibinuka ni Lin Yu ang kanyang bibig. Bagamat naroon pa rin ang pagkadismaya sa kanyang mga mata, hindi siya nagsalita. Bahagyang ngumiti si Zhenhua, naglakad papunta sa gilid ni Tang Wulan, itinaas ang kanyang kamay at kinuha ang piraso ng asul na buntis na tanso na pinanday sa espiritual. Oo, may pag-unlad. Ngumiti si Tang Wulan, pagkatapos ay umupo ng naka-cross-legged at ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Ang forging na tumagal ng higit sa 1 oras ay makakaubos ng marami sa kanyang espiritu at kaluluwang kapangyarihan. Kapatid na Longgang, paano mo hahatulan? Tanong ni Zhenhua kay Chang Gangyan. Mahinahong sinabi ni Chang Gangyan, iba't ibang antas, nanalo ka sa laban na ito. Medyo madilim ang mga mata niya. Akala niya ay mayroon na siyang ganap na katiyakan, ngunit natalo siya. Tulad ng sinabi niya, ang mga antas ay naiiba. Ito rin ay espiritual na pagpapanday, pagbibigay buhay at pagbubuntis ng buhay ay ganap na naiiba. Ang Creation Spirit Forging ay ang pinakamataas na estado ng Spirit Forging, pabayaan si Lin Yuhan, kahit na hindi niya mapeke ang Creation Spirit Forging, dahil ito ay hindi isang tanong ng cultivation level, at hindi rin ito isang tanong ng forging strength, kundi mismo ang mga katangian ng Wan. Kung wala ang mga katangian ng paglikha ng buhay, imposibleng mabuo ang ganitong uri ng pinakamalakas na espiritual na pagpapanday. Umiling si Zhenhua at sinabing, hindi, natalo kami. Bagamat mas maganda ang kalidad ng paggawa ng espiritu ni Wulan, mas maikli ang oras na ginugugol sa pagpapanday ni Lingmo, at ang kidlat ay nagbibigay kay Lingling ng mga espesyal na katangian nito. Hindi ito mas mababa sa ordinaryong tinunaw na metal. Kung titingnan mula sa aktwal na epekto, maliban kung Wulan ng piraso ng espiritual na huwad na asul na tanso na ito ay masusumpungan ng parehong kalidad ng lingto para sa espiritual na buntis na tanso. Peace in effect.
Natigilan si Changgang Yan, ngunit ang forging hammer na ginamit ni Yuhan ay isang magandang bentahe sa mga tuntunin ng asol na buntis na tanso. Bahagyang ngumiti si Zhenhua, pipili ng magkabilang panig ang metal ng isang beses. Siyempre, kailangan nilang pumili kung ano ang kapaki-pakinabang sa kanila. Sa ikalawang laro, gagawa rin si Wulan ng mga katulad na pagpipilian. Sa unang laro, nanalo ka. Sa ikalawang laro, ang magkabilang panig ay gagawa ng kaunting paghahanda. Simulan na natin. Nagliwanag ang mga mata ni Changgungyan, at ang mga mata na tumingin kay Zhenhua ay halatang hindi kasing talas noong una. Nagbigay na ng maraming mukha si Zhenhua. Ang industriya ng forging ay may sariling mga patakaran kung paano suriin ang epekto ng paglilinis ng metal. Kahit na sa mga tuntunin ng aktwal na epekto ng paggamit, ang espiritual na pagpapanday ni Lin Yuhan ay hindi mahina, ngunit ang antas ay naiiba. Hindi naman daw ito mapapanalo. Pero dahil sinabi ni Zhenhua, hindi niya ito pinabulaanan. Talagang sabik siya sa tagumpay na ito. Bukod dito, sinabi lamang ni Zhenhua na nagpapahinga ang dalawang panig sa loob ng 10 minuto. Sa pagpapanday ngayon lang, walang duda na mas malaki ang konsumo ni Tang Wulan. Gaano karaming espiritu at espiritu ang maaari niyang mabawi sa loob ng 10 minuto? Kahit na ang metal na pipiliin niya sa ikalawang laro ay isang bagay na mas mahusay siya sa, ngunit panday upang makamit ang parehong layunin sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, ang kanyang sariling mga bentahe ay hindi masyadong malaki. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan ng espiritu ay malamang na magdulot ng mga problema sa paglilinis ng pangalawang piraso ng metal. Hindi maliit ang posibilidad na manalo si Yuhan. Bagamat alam niyang ayaw siyang samantalahin ng kabilang partido, hindi maiwasan ni Changgang Yan na lihim na humanga kay Zhenhua. Ito nga ang presidente ng Blacksmiths Association. Makalipas ang 10 minuto, nagsimula na ang ikalawang laro. Pipili ko si Shen Yin. Walang pag-aalinlangan si Tang Wulan. Sa halip na pumili ng isang bihirang metal na may partikular na mataas na kalidad gaya ng naisip ni Lin Yuhan at Changgang Yan, pinili nila ang ordinaryong immersion silver. Ang mga katangian ng immersion silver ay napakasimple, at ito ay isang metal na kadalasang ginagamit ng lahat ng mga panday noong una silang mag-forge. Walang sino man ang hindi pamilyar kay Shen Yin. Pinili ba niya si Shen Yin para mas madali siyang mapeke? Imposible para sa kanya na gumawa ng panibagong nilikha, lihim na naisip ni Lin Yuhan sa kanyang puso. Gaano kahirap na lumikha ng isang espiritu na nagpapanday, at ito ay kumonsumo ng maraming enerhiya, at hindi ito kumukonsumo ng kaunting isip at kapangyarihan ng kaluluwa. Maliban kung umabot ito sa antas ng Saint Craftsman, talagang imposibleng lumikha ng dalawang magkasunod na buhay. Nasunog si Shen Yin. Tahimik na tumingin si Lin Yu sa binatilyo, naramdaman ni Tang Wulan ang kanyang tingin at ngumiti sa kanya. Ang kanyang ngiti ay mainit at malinis. Bahagyang gumalaw ang puso ni Lin Yuhan, at agad niyang ibinaba ang kanyang ulo, at malapit na siyang magsimulang magpanday. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang emosyon na magpakita ng anumang pagbabago-bago. Para sa isang panday, ang pinakamahalagang bagay ay focus. Nang matapos ang calcination, dahan-daang umangat ang dalawang piraso ng mabigat na pilak. Huminga ng malalim si Lin Yu, at tahimik ding nahulog ang left-hand martilyo, Shen Yin. Ang paggawa ng espiritu ay hindi magiging problema. Kailangan nating tingnan kung matagumpay pa rin niyang mapeke. Boom! Ang kanyang kaliwang kamay na martilyo ay tinapik pa lang si Shen Yin, ngunit sa kabilang banda, isang dagandong na ang dumating. Walang kamalay-malay na itinaas ni Lin Yu ang kanyang ulo, tumingin kay Tang Wulan, at nagulat na naisip na hindi na niya ito kailangang subukan muna. Nagsimula pa lang magpanday. Oo. Hindi man lang ginamit ni Tang Wulan ang throwbang startup style, kaya direkta niyang sinimulan ang espiritual na pagsasanay. Umangat ang martilyo gamit ang kanang kamay at marahas na tinamaan ang mabigat na pilak. Pagkatapos, umikot ang kanyang katawan, at sunod-sunod na nahulog ang martilyo gamit ang kaliwang kamay. Hindi kasing bilis ng pag-forging ng asol na buntis na tanso dati, ngunit ang bawat martilyo ay mas mabigat. Ang kaliwang paa ay ang axis, at ang katawan ay patuloy na umiikot. Sa bawat pag-ikot nito sa isang bilog, ang dobleng martilyo ay nahuhulog na parang bulalakaw na sumusugod sa buwan, at pagkatapos ay umiikot muli sa tulong ng puwersa ng kontrashock. Isang dampi ng takot ang sumilay sa mga mata ni Long Baoyan, ito ay Chaos Cloak Hammer Method. Ito ang paraan ng magulong cloak hammering ng Tang Sect. Boom, boom. Ang mga dobleng martilyo ay nahulog sa ikapitong pagkakataon, at ang pilak na ilaw ay pinakawalan, at ang 100 na pagpanday at paglilinis ay natapos. Ang pagpapanday ni Tang Wulan ay hindi tumigil. Ang pinakamakapangyarihang bahagi ng magulong paraan ng martilyo ng balabal ay pagkatapos ng bawat martilyo, ang susunod na martilyo ay magiging mas mabigat sa tulong ng nakaraang puwersa ng countershock. Ang isang martilyo ay tulad ng isang martilyo, ito ay talagang ang pinakamalakas at magaspang na paraan ng pagpanday. Ngunit ang piraso ng mabibigat na pilak na iyon ay tumatalon sa panday ni Tang Wulan. Hindi lang talaga ito nasira dahil sa mabigat na forging, sa kabilang banda, palakas ng palakas ang Silverlight dito. Boom, boom, sa ikalabing-anim na beses na bumagsak ang dobleng martilyo, isang pilak na liwanag ang tumaas sa langit, na umaagos hanggang 6 na talampakan ang taas.
Ang pilak na liwanag ay nakasisilaw, at nagkaroon ng mahinang dagandong ng dragon. Ito. Sa oras na ito, si Lin Yuhan sa kabilang panig ay katatapos lang ng 100 forging. Dalawang singsing ng gintong halo ang biglang bumangon mula sa mga paa ni Tang Wulan, at pagkatapos, ang tunog ng mga chants ng dragon ay lumabas mula sa kanya, at ang bahagyang pag-awit ng dragon ay lumitaw sa mabigat na pilak. Ang malakas na chi at pagbabago-bago ng dugo ay biglang pinakawalan mula sa katawan ni Tang Wulan, at ang kapangyarihan ng chi at dugo ay itinurok sa isang pares ng espiritual na forging heavy silver martilyo, at ang mga martilyo ay biglang naging kulay ginto. Ang magulong paraan ng martilyo ng balabal ay hindi tumigil, ang ika-17 martilyo. Boom, 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 sa tuwing nahuhulog ito, mas mabigat ito, at sa tuwing nahuhulog, nagdadala ito ng halos nakakabaliw na aura, at ang mabangis na dagandong ng dragon ay tumutunog din sa tuwing nahuhulog ang martilyo, at narito ito. Sa likuran, hindi matukoy ng mga nakapalibot na panday kung ito ba ay ang mga awit ng dragon mula kay Tang Wulan o ang matunog na mga awit ng dragon mula sa Qiang Yin. Ito ay masyadong dominante. Natuklasan ng ilang mga forging masters na nagmamasid na mabuti na ang forging platform na ginamit ni Tang Wulan ay bahagyang lumubog sa sahig sa kabuuan. Anong kakilakilabot na puwersa ang kinailangan upang magawa ito? Boom, boom, 33 martilyo. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan, at sa ibabaw ng piraso ng pilak na iyon, isang maliit na pilak na dragon ang mabangis na lumabas, at may mabangis na aura, dumiretso ito kay Tang Wulan. Espiritu Forging Backlash. Ito ay isang napakabihirang sitwasyon sa proseso ng forging. Ang paggawa ng espiritu ay nagsasangkot ng paglikha at ang mga masasamang espiritu ay ipinanganak din. Ang masasamang espiritu ay hindi masama, ngunit ginagawang mas agresibo ang paggawa ng espiritu ng metal. Pinakamainam na gumamit ng masasamang espiritu para sa pangkalahatang nakakasakit na mga sandata, ngunit ang pagkakataon ng masasamang espiritu na lumitaw ay pangalawa lamang sa paggawa ng espiritu. Bukod dito, sa sandaling lumitaw ang masamang espiritu, ito ay malamang na magdulot ng pinsala sa pandayan, at sa gayo'y maaabala ang espiritual na pagpapanday at pagkabigo. Ang mga gintong kaliski sa katawan ni Tang Wulan ay biglang naging may kantab. Nang ang pilak na maliit na dragon ay tumama sa kanya, siya ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw, na pabalikwas at lumubog pabalik sa lumulubog na pilak. Gayunpaman, marahas na kumikislap ang malasalamin na pilak na metal sa katawan ni Tang Wulan. Ang katawan ay hindi na muling umikot, ang dalawang martilyo ay itinaas ng napakataas na ang itaas na bahagi ng katawan ay nakayuko pabalik sa hugis ng busog, at pagkatapos ay ang dalawang martilyo ay biglang nahulog at hamampas kay Shen Yin. Mahigpit at mabangis ang pag-awit ng dragon, at muling lumitaw ang pilak na dragon, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya sinunggaban si Tang Wulan, ngunit umikot paikot-ikot sa piraso ng mabigat na pilak. Isang liwanag ang kumislap sa mga kamay ni Tang Wulan, at ang dalawang silver forging martilyo ay sabay na binawi, at ang kanyang sariling katawan ay nanginginig at halos mahulog. Lumapit si Guo Yu sa kanya sa oras at tinulungan siyang maupo sa mismong lugar. Isa lang ang nasa isip ni Tang Wulan ngayon, ngunit sa kabutihang palad ay kumain siya ng maayos sa tanghali. Dalawang magkasunod na espiritual na forging, at lahat sila ay napakatindi na espiritual na forgings, ito ay masyadong mahal para sa kanya. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay talagang hindi sapat, kaya nang si Shen Yin ay nagpanday, pinili niya ang pinakamagaspang at talagang pinakanakaubos na paraan ng pagpapanday. Gumamit ng chi at dugo sa halip na kapangyarihan ng kaluluwa para sa espiritual na pagpapanday. Ito ay simpleng sabihin, ngunit ang dami ng enerhiya at dugo na kailangang ubusin ay napakalaki na kahit si Tang Wulan mismo ay nararamdaman na ito ay nawalan ng laman. Nakain na siya ng maraming espiritual na bagay sa langit at lupa bago ito nagpakita ng epekto sa oras na ito, at sa wakas ay pinilit niyang kumpletuhin ang 33 magulong pamamaraan ng martilyo ng balabal. Sa normal na mga kalagayan, si Tang Wulan ay may kakayahang kumuha ng mas magulong balabal, ngunit ngayon lang ito ay nasa spirit forging. Hindi lang kailangan nito na maging makapangyarihan, ngunit kailangan din itong kontrolin ang kapangyarihan para magbigay ng inspirasyon kay Shen Yin, at hindi ito makakasakit kay Shen Yin. Maaaring isipin ng isa ang dami ng pagsisikap na natupok. Sa simula ng kompetisyong ito, si Tang Wulan ay nalagutan ng hininga sa kanyang puso. Nagpasya siya, anuman ang mangyari, na manalo ng karangalan para sa Blacksmith Association. Sa lahat ng panahon, tinuruan siya ni Zhenhua sa maraming paraan at sinusuportahan ng iba't ibang mapagkukunan. Naalala ni Tang Wulan na sa pagkakataong ito ay may pagkakataon na siyang bayaran ang kanyang tiyuhin. Siyempre, hindi siya nag-effort. 2 beses ng espiritual na pagpapanday, nang walang kakulangan sa ginhawa, ang pinakamataas na antas na maaaring makamit sa espiritual na pagpapanday ngayon. Paglikha ng pagpanday ng espiritu, pagpapanday ng masamang espiritu. Ang makumplito ang alinman sa mga ito ay magkakaroon ng mga kwalifikasyon para makapasok sa ika-6 na antas na panday. Sa madaling salita, kung hindi para kay Zhenhua na hihilingin kay Tang Wulan na kumpletuhin ang spiritual forging para ma-promote sa ika-6 na antas na forging master, sa kanyang 2 espiritual na forging ngayon lang, siya ay magiging ganap na kwalipikado na maging ika-6 na antas ng forging.
Siya rin ang pinakabatang pang-anim na antas ng panday sa kasaysayan ng panday. Huminto ang pagpanday ni Lin Yuhan, at nang umalangaw ang mabangis na dagandong ng dragon sa mga manunood, sa wakas ay hindi niya maiwasang mapasulyap dito. At sa pagtingin pa lang nito, hindi gumagalaw ang sariling forging martilyo. Sa unang round, natapos niya ang espiritual na forging sa mabilis na bilis. Ito ay napakabagal, ngunit ito ay lumikha ng isang espiritual na pagpapanday. Sa ikalawang round, sinabi sa kanya ni Tang Wulan na may praktikal na aksyon na maaari siyang maging mas mabilis. Bagamat ito ay dahil pamilyar siya kay Shen Yin, alam ni Lin Yuhan na hindi niya ito magagawa. Sa pagtingin kay Tang Wulan na nakaupo roon na naka-crossleg, alam ni Lin Yuhan na siya ay natalo. Lubhang-lubusan ang pagkatalo. Isa siyang level 5 blacksmith, at alam niya noon pa man na siya ay isang forging genius. Hindi rin niya akalain na sa mga K-barkada niya, malalagpasan niya siya. Ngunit ang mga katotohanan ay nasa harap ng kanyang mga mata, at hindi niya matitiis ang kanyang hindi paniniwala. Natigilan din si Chang Gangyan, nakatingin sa piraso ng masamang espiritong si Shen Yin, hindi siya nakapagsalita ng ilang sandali. Sa puntong ito ng laro, ang nagwagi ay hinati. Kahit na isang first-level forger, hanggat alam niya ang ilang pangunahing kaalaman, maaari niyang husgahan ang nagwagi, lalo pa ang ikalawang round ng forging ni Lin Yuhan ay hindi pa tapos. Natalo kami. Si Long Gangyan ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. Bahagyang ngumiti si Zhenhua, sa totoo lang, napakadelikado para sa atin na manalo. Kung hindi dahil sa Wulan na kasama ko, wala na talaga akong mahahanap na batang talento na may kukumpara sa disipulo. Welcome to join the Association of Blacksmiths, but it's also absolutely amazing. Don't force it. Nag-aatubili na tumango si Long Gangyan. Sa sandaling ito, nang walang anumang babala, isang maliit na escarlata na liwanag ang biglang lumipad mula sa gilid ng leeg ng mahabang busog, ngunit sa isang iglap, nasa harap ito ni Zhenhua. Ang escarlata na liwanag na ito ay biglang dumating, at walang babala noon. Sa antas ng paglilinang ng Zhenhua, kung makatagpo ka ng panganib, karaniwan mong mararamdaman ito sa isang kapritsyo, ngunit sa sandaling ito, walang premonition, at ang escarlata na liwanag ay umabot na sa harap ng pintuan ng mukha. Hindi maganda. Sigaw ni Zhenhua sa kanyang puso. Sa sandaling ito, halos magkasabay na lumiwanag ang isang pilak na ilaw, biglang nawala si Zhenhua sa parehong lugar, ang escarlata ay kumikislap, at biglang bumaril sa karamihan. Kahit na ang apat na karakter na Battle Armor Master, isang henerasyon ng mga Master Craftsman, ay nadama na kapag ang isang nakamamatay na pag-atake ay nahulog sa karamihan, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Gatlang M 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 gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.